Isang babae ang napilitang mag-apply na maid sa kanyang ex-husband dahil sa anak nilang may sakit. 5 taon ang kinaya ni Elaine para palakihing mag-isa ang kambal nilang anak ni Sean. Buong akala ng babae, sapat na ang pagtitiis niya upang mapalaki ang mga bata. Ngunit hindi sapat dahil nagkasakit ang isa niyang anak at kailangan itong maoperahan. Walang sinayang na sandali si Elaine na handang magpaalipin sa muli sa asawa para sa kaligtasan ng kanilang anak. Ating alamin ang buong kwento. Kasalukuyang nagtatrabaho si Elise sa isang restaurant bilang waitress at kumikita siya ng sapat lang para sa kanilang mag-iina. May 2 siyang anak na 4 na taon na at ang katuwang niyang mag-alaga ay ang tiyahing matandang dalaga, ang kanyang tita Evangeline. Kung nagbago lamang sana sa pagiging babaero ang kanyang asawa, hindi sana siya nahihirapan ngayon. Halos 1 taon din silang nagsama ni Sean pagkatapos ikasal nang may nakita siyang resibo ng hotel sa bulsa nito. Isang babae ang tumawag kay Sean at tinawag pang sweetheart ang asawa niya na siyang kasama pala nito sa hotel. Napakasakit para sa kanyang talikuran si Sean. Pero mas masakit na hindi siya nito hinabol upang makipagbalikan. Ine-expect niya nga hanapin siya ng asawa at ipaliliwanag ang lahat pero hindi nangyari. Bagkus ay mas naging malaya itong gawin ng gusto kaya mas lalo siyang nasaktan at nagpa siyang tuluyang iwan at kalimutan na lang ang lalaki. Elise, pinatatawag ka ni Sir Breton. Kalabit at pabulong sa kanya ng kaibigang waitress na si Adelie. 3:00 na iyon ng hapon at break time nila pareho. 8 oras ang kanyang pasok at may 2 beses siyang break time. Bali 8 to 6 ang kanyang schedule sa trabaho. Ang 1 oras ay pinaghati sa kanyang break time at pahinga. 30 minutes sa 12 o'clock, ganun din sa 3 o'clock. Pero minsan ay kapag madaming customer, rambo lang oras ng break time nila, lalo at malaki ang restaurant na kanyang pinapasukan. Bakit daw? Tanong niya sa kaibigan. Tungkol yata doon sa cash advance mo. Nagmamadali na rin siyang tinapos ang kanyang break time at inayos ang sarili bago tinungo ang office ng amo. Kahapon ay nag-cash advance siya at idinaan niya lang iyon sa messenger dahil nahihiya siyang sabihin sa amo. May napapansin kasi siyang bukol sa kabilang bahagi ng dibdib ni Kriel at kasing laki ata ng buto ng santol na dati tagyawat lamang. Sa labas naman iyon ng balat, ang kaso ay kapansin-pansin dahil unti-unting lumalaki kaya napagpasyahan niyang patignan sa doktor. Wala naman siyang ipon at tanging ito lang ang paraang alam niya para madala sa hospital at mapacheck up ang anak niya. Sir, pagdating sa office ng amo, kabado siyang baka hindi nito pahiramin ng pera. Bihira nilang makita ang amo sa restaurant at napaka-intimidating ng aura nito. Have a seat, Miss Margo Danza. Malamig ang boses nito, kasing lamig sa loob ng office. Nahihiya siyang tumango. Wag na sir, hindi naman ako magtatagal eh. Kimi niyang saad. Okay, pahihiramin kita dahil naawa ako sa'yo. Pero Elise, kailangan mong mag-overtime para mabayaran mo kagad ang 10,000. Mabait itong umiti pagkatapos iyong sabihin. Nangislap sa tuwa ang kanyang mga mata at hindi maiwasang manubig sa luha. Wala hong problema sir, kahit po ngayon mag-overtime ako ayos lang. Maraming salamat po talaga sir. Saad ni Elise na panay ang singhot. Naiiyak kasi siya sa sobrang saya. Kalakip ng sobre na may lamang pera ay inabutan siya ng tissue ni Sir Bre. Nahihiya tuloy siyang lalong gustong umiyak. Walang katapusan siyang nagpasalamat. You're welcome. Bukas 8 to 9 ang schedule mo. Tumango siya at nagpasalamat. Ang usapan nila, paunti-unting iaawas ang utang sa kada sweldo niya kaya binigyan siya ng overtime na ipinagpasalamat niya ng husto. Malaking bagay para sa kanyang ilang oras na dagdag na trabaho at masaya na siyang bumalik sa kanyang pwesto. Pagtalikod ni Elise ay tinawagan ni Breton ang kaibigang si Sean para ibalitang naibigay na niya ang hinihingi nitong pera. Dinig niya ang pagbuntong hininga ni Sean sa kabilang linya. Bro, maybe kailangan nyo nang mag-usap. Payo ni Breton kay Sean. No way, siya ang umalis nang walang pasabi. Siya dapat ang bumalik sa akin at linawin niya kung bakit ako iniwan. 5 taon Breton, napakatagal kong naghintay, nandito lang pala siya. Pahirapan mo siya para bumalik sa akin.
Utos ni Sean sa galit na boses. What? Nagulat naman si Breton dahil alam ng mga employee na hindi siya malupit sa mga ito. Maaawain siya at malambot ang kanyang puso. Nagmula siya sa hirap at nagsikap na umangat, kaya hindi niya maaatim ang magmalupit sa kapwa. This the only way para bumalik siya sa akin. Miss na miss ko na siya, Breton. Pero hindi ko kayang ibaba ang pride ko para sa kanya. Wala akong kasalanan. Maayos ang pagsasama namin. Wika pa ni Sean sa kabilang linya at mahahalatang masama ang loob nito. Hindi ko alam kung saan gagamitin ng 10,000. Pero alam mo bang umiyak siya sa harap ko kanina? Palagay ko may mabigat siyang problema. Tugon naman ni Breton. Kung ano man yun wala na akong pakailam. Basta gawin mo ang pinagagawa ko. Pahirapan mo siya sa trabaho. Paalisin mo kung kinakailangan para bumalik sa akin. Naiintindihan mo ba, Breton? Matigas ang boses nitong Saad. Bro naman, hindi ako ang kaaway mo dito. Hindi maiwasang matawa ni Breton sa kaibigan. Basta, gawin mo ang pinagagawa ko sa'yo, okay? Bye for now, may meeting lang ako. Balitaan mo ako next day. Pagkasabi ay kaagad nitong pinutol ang linya. Napatingin si Breton sa monitor ng CCTV at kita niyang nakabalik na sa pwesto nito si Elise. Halos hindi siya kumurap sa pagkakatitig sa magandang mukha ng babae. Napakatagal na noong panahong una niyang nakita ang babae. Kung sana, siya ang pinili ni Elise na mahalin noon at hindi si Sean. Sana masaya ito sa piling niya. Hindi maiwasan ni Breton na alalahanin ang first time nilang pagkikita noon ni Elise. Kaya lang ay alam niyang hindi siya nito natatandaan. Bago nito na-meet si Sean, ay una silang nagkita. Sayang lang at hindi siya nagkalakas ng loob na ligawan ng dalaga dahil kinakailangan niyang umalis pa abroad para sa kanyang pamilya at hanggang ngayon, nasa puso niya pa rin ito. Masayang ibinalita ni Elise kay Adelie ang pagpapahiram ng amo sa kanya sa halagang kailangan niya. Kung may pera lang sana ako, Mars, baka pahiramin kita. Saad ni Adelie sa malungkot na boses. Alam kasi nito ang kalagayan ng isang inaanak. Hindi lang kasi niya kaibigan basta ang babae, kundi ninang ng kambal. Isa pa ay kalapit bahay niya na rin. Ano ka ba, ayos lang. Sige na, maya na tayo mag-usap. Babalik muna ako sa trabaho. Nilagpasan niya muna ito at dumiretso sa isang mesa na may 4 na kalalakihang nakauko pa. Nginitian naman siya ni Adelie at sinabi na magkita sila mamaya sa labasan. Hi sir, kunin ko po yung order niyo. Bit-bit niya ang ballpen at ang notepad na listahan ng mga order. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Elise ang malikot na kamay ng lalaki sa kanyang tagiliran. Maging ang mga mata nito ay naglalakbay sa kanyang katawan. Miss, ang ganda mo naman. May boyfriend ka na ba? Pasimple nitong tanong sa kanya nang hindi ito makatiis. Oo nga miss, palagi kaming kumakain dito. At ikaw lang ang binabalik-balikan namin. Mukha ka kasing masarap. Mahalay nitong Saad, rason para magtawanan ng 4. Tila na pagtitiripan siya ng mga ito. Bahagya muna siyang lumayo sa lamesa habang nagkukuro ito sa tawanan. Takot ang nararamdaman niya sa mga ito. Ngayon lang kasi siya nabastos ng ganoon sa loob ng trabaho. Pasensya na ho kayo mga sir. Bawal po kasi sa aming mga waitress ang makipag-usap sa customer. Maliban lang po kung tungkol sa order nyo. Kung babastusin nyo lang naman po yung mga employees dito, sa iba na lang po kayo kumain. Hindi na napigilan ni Elise ang makaramdam ng inis sa pambabastos sa kanya. Hindi kami bastos miss ha. Nakikipagkilala kami ng maayos sa'yo. Tsaka hindi mo ba ako kilala? Anak ako ng congressman. Kaya kong bilhin ang buong lugar na to. At kahit ikaw ay kaya kitang bayaran ng buong gabi. Name your price miss, basta pasayahin mo lang kami. Mayabang na Saad ng lalaki na tumayo at hinaltak siya sa braso palapit dito. Nagpantig ang kanyang tenga sa narinig at umusok ang ilong sa galit, kaya mabilis na lumipad ang kanyang palad at naglanding sa pisngi ng bastos na lalaki. Hindi niya nakaya ang pangiinsulto nito at pangbabastos sa kanya. Sa ginawa niya, nagtawanan ng lahat ng mga kasama nito. Wala siyang pakailam kung anak man ito ng congressman or presidente. Basta hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaki. Marangal ang trabaho niya at hindi iyon isang club na pwede siyang hawakan at bastusin. Bago niya pa naisip ang kanyang ginawa, hinapit na siya nito sa bewang. Naalarma ang kanyang mga kasamahan.
Maging ang guard ay lumapit na sa kanila. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, nailayo si Elise sa mga kalalakihan. Ang guard naman ay itinapon sa labas ng 5 bastos. Grabe Mars, sino ba yung mga yun? Nakakaloka, gwapo sana kaso mga bastos. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Adelie at hinaplo siya sa braso. Ang ibang waitress ay bumalik na sa kanilang pwesto. Ang ibang customer na nakisimpatya kanina, bumalik na rin sa pagkain. Okay lang ako, mamaya na tayo mag-usap. Tinalikuran niya si Adelie at tinungo ang banyo. Dito niya inilabas ang kanyang emosyon. First time niyang nabastos, kaya nakadama siya ng takot, nanliit sa sarili at napahiya. Matapos umiyak, kasabay na kinalma ang sarili, tsaka siya lumabas. Lingid sa kaalaman ni Elise, si Sean ang nag-utos sa 4 na lalaki. Ito ang nais niyang magpahirap kay Elise para bumalik sa kanya. Ang totoo hindi naman talaga anak ng congressman ng lalaki, kundi tambay lang sa kanto na binayaran ni Sean. Boss, okay na. Sabi ni Nestor kay Sean, ang lalaking yun ang humawak at halos yakapin si Elise kanina. At nakita ni Sean ang pangyayari sa loob ng restaurant dahil nasa labas lamang siya ng restaurant. Masama itong tinignan ni Sean, tsaka binigyan ng isang suntok. Nagulat naman ang lalaki na halos sumuray. Ang 3 ay nakatingin lang pero nakadama ng takot kay Sean. Ang sabi ko sa inyo, takutin nyo lang. At wala akong sinabing hawakan mo kahit dulo ng daliri niya. Galit na saad ni Sean. Sorry boss, ginawa ko lang naman ang utos nyo eh. Pero sa susunod hindi na. Yuko ang ulo nitong saad. Bumuntong hininga si Sean bago nagabot ng lilibuhin. Hayan ang bayad. Hintayin niyo ang utos ko, tatawagan ko na lang kayo. Isa-isa niyang sinulyapan ng mga ito bago sumakay ulit sa kanyang kotse at umalis na. Alam mo Mars, sabi nung guard kanina, dayo sa lugar natin yung 4, parang kilala pa nga ni Kuya Guard yung nambastos sa'yo eh. Kinahaponan habang pauwi ay saad ni Adelie. 1 kilometro lamang ang layo ng kanilang inuwian mula sa restaurant, kaya naman sa hapon, nilalakad na lamang nila. Ngayon ko lang kasi sila nakita pero yung sinabi ng bastos na lalaki na lagi daw sila dito, alam kong nagsisinungaling siya. Familiar sa akin yung mga dati nating customer. Tsaka ba't ganun Mars? Biglaan na lang silang ng gulo. Alam mo yun, parang mga bangag. May anak ba na ganoon ng congressman iniwalang sasakyan? Sabay tawa pa nito. Napapaisip din si Elise at hindi siya naniniwala sa mga ito. Pero dahil pagod at may kalbaryong pinagdadaanan, hindi na lamang niya gaanong pinagtuunan iyon ng pansin. Mas gusto niyang ipanatag ang kalooban at nagdasal na hindi na bumalik yung 4. Mama! Mama! Magkapanabay na salubong sa kanya ng 2 anak niya. Ang bunga ng pagmamahalan nila ni Sean. Ito na lang ang pinakamasayang nangyari sa kanyang buhay. Alam niya kasing kailanman, hindi na babalik pa ang dating mayroon sa kanilang mag-asawa. Niyakap niya ang 2 anak dahil sobra niya itong namiss at ibinigay ang pasalubong at paboritong donut ng 2. Tuwang-tuwa naman ang cute niyang mga anak. Hi tita. Nilapitan niya ang tiyahing na nakamasid lamang sa kambal. Nakaupo ito sa sofa at pangiti-ngiti lang sa 2 pamangkin na kasalukuyan ng kumakain ng donut. Ang sarap po mama, thank you. Naglalambing na saad ni Criel at nilapitan siya upang halikan. Si Vienne ay ganun din. Araw-araw may pasalubong si mama basta hindi pasaway kay tita ha. Dapat behave lang. Sabi niya sa kambal. Kapwa tumango ang 2 na may ngiti sa labi. Tumuloy naman muna siya sa kwarto para magbihis. Nga pala tita, nakahiram ako kay sir ng pera. Kung pwede, dalhin natin siya sa hospital para mapacheck up. Gusto ko sanang sumama ang kaso, may pasok ako bukas. Habang iniaabot ang 10,000 sa tiyahin ay saad niya. Nahihiya na siya rito pero wala naman siyang magawa. Ako na ang bahala anak. Ang inaalala ko wag naman sana. Nakatango at nag-aalala itong hindi na ituloy ang sasabihin. Siya man ay nag-alala rin para sa kondisyon ni Criel, pero sana simpleng buko lang iyon na maagapan ng gamot. Umaasa siyang walang hatid na malaking problema sa anak niya yun. Dahil nagbago ang schedule ni Elise sa trabaho, nauna siyang pumasok kay Adelie. Tulog pa nga ang kanyang kambal pag-alis na madalas namang mangyari. Tia, balitaan mo na lang ako kung anong nangyari sa check-up ni Criel ha. Bago umalis,
ay saad na lamang niya sa kanyang tiyahin. Pareho silang nag-aalala para sa resulta ng test nito. Habang nasa trabaho nga, hindi siya mapalagay at panay ang tingin sa kanyang cellphone kapag may pagkakataon. Pagdating ng lunch break, pinatawag siya ng amo na ipinagtaka naman ni Elise. Sa muli ay nandito na naman siya sa loob ng office. Seryoso ang lalaki pagpasok niya habang nakatingin sa gawin niya. Kinakabahan siyang hindi mawari. Para bang may nagawa siyang hindi nito nagustuhan. Sir? Yung nangyari kahapon. Ikaw daw ang pinagmulan ng gulo sa loob ng restaurant. Nabalitaan kong sinampal mo ang isang customer. Natigilan si Elise at hindi makasagot. Lalo tuloy siyang kinabahan. Elise, untag nito sa kanyang pananahimik. Pinagtanggol ko lang yung aking sarili. Binastos niya po ako, sir. Nakatangong tugon ni Elise. Eto naman ang hindi kumibo. May mali ba sa ginawa ko? Tanong niya pa rito. Customer is always right, Elise. And you should know where to put yourself in this situation. Mali ang ginawa mo kaya I'm sorry. Magbakasyon ka muna because you're fired. Mabigat para kay Breton ang binitiwang salita kay Elise, lalo pa kung mababaw naman ang rason niya. Subalit sinunod niya lang ang kaibigan sa kagustuhan nitong maibalik si Elise dito. Kahit papaano, may utang na siya noon kay Sean. Noong wala pa siya sa kanyang kinalalagyan ngayon at tinulungan nito ang kanyang ina na nagkasakit. Ano man ang pangangailangan niya ay ibinigay ni Sean at sinuportahan siya. Naisip niyang oras na para ibalik ang utang na loob niya rito at sa kanyang sarili ay mas makabubuti kung magkakabalikan ng dalawa dahil iyon ang dapat at siya naman ay kailangan niyang kalimutan ng dalaga. Mas makabubuti kung hindi niya ito makikita pa kahit kailan para tuluyan niya itong makalimutan. Habang si Elise, tila nabingi sa sinabi ng kanyang amo. You're fired? Paulit-ulit iyon sa kanyang pandinig hanggang sa napatingin siya sa gawin nito. Naluha siya. Sir, baka naman po pwede niyo kong bigyan ng isa pang chance. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Isa pa'y may utang ako sa inyo. Paano ko po babayaran yun, sir? Maawa po kayo sa akin. Tuluyan ang napaiyak si Elise at hindi nagatubiling lumuhod sa harapan ni Breton upang hindi lamang siya tanggalin sa trabaho. Naalarma naman ng lalaki at agad itinayo si Elise. Elise, hindi mo na kailangan pang bayaran ng perang yun. Makakaalis ka na. Dahan-dahan itong inilabas ng lalaki sa opisinang yun habang nakakadama ng habag para kay Elise. Saktong paglabas ay agad na kinalampag ang pinto tsaka nagmakaawa. Sir, maawa kayo sa akin. Pabalikin niyo ko. Kailangan kong magtrabaho, sir, please. Sigaw ni Elise na umiiyak pero tiniis ito ng lalaki. Napapabuntong hininga si Breton pero napagtanto niya na tama ang ginawa niya. Ang malakas na katok ni Elise ay naging mahina hanggang sa tuluyang nawala matapos mapagtanto na hindi na siya pakikinggan pa ng amo. Nakatango itong tumalikod upang patungo sa kanyang locker at kunin ang kanyang bag. Wala na siyang trabaho, si Santi na siya. Napaka-unfair nang nangyari sa kanya. Salamat, maaasahan ka talaga. Habang kausap ni Sean ang kaibigan sa cellphone, natuwa siya sa ibinalita nitong pagtanggal kay Elise sa trabaho. Daan kasi iyon para bumalik sa kanyang babae. Naawa ko sa kanya, umiiyak kanina. Hay, talaga bang nagawa ko yun kay Elise? Ang sama ako. Kasalanan mo to, Sean eh. Buntong hininga ni Breton habang naiinis sa kausap. Isipin mo na lang na ginawan mo ko ng pabor. Salamat, bro. Nakikinikinit ako nang babalik siya sa akin. Seryosong wika ni Sean. Marahas na napabuntong hininga si Breton. Pwede ba, bro? Sakaling magkabalikan kayo, wag mo nang pakawalan pa si Elise. Wag mo hayaang masaktan siya ulit. Concern ang boses na saad ni Breton. Hindi ko siya sinaktan noon at kahit kailan wala akong planong pakawalan pa siya. Alam mo ang gagawin ko sa kanya? Ipapakita kong mali ang ginawa niyang pag-iwan sa akin noon. Ang sabi pa nito, nag-alala naman bigla si Breton. Anong gagawin mo, Sean? Hello? Ngunit wala na palang kausap si Breton na ibinaba na lamang ang hawak na cellphone. Tulala siyang nag-iisip kung anong sinasabi nitong gagawin kay Elise. Nang maalala ang babae, nakadama na naman siya ng habag rito dahil sa ginawa niya. Dali-dali siyang tumayo't lumabas ng office.
Gusto muna niyang makita ang babae bago ito tuluyang umalis. Samantala si Elise, hindi na nagawa pang magpaalam sa kanyang mga kasamahan. Kahit ang gwardya, nagulat sa pag-uwi niya ng maaga. Masamang-masama ang kanyang loob nang dumating sa bahay. Nadatnan pa niyang paalis ang kanyang tiya upang ipacheck up ang isa niyang anak. Kaya sa halip na ang tita niya ang kasama ni Kriel, ay siya na mismo ang nagdala nito sa doktor. At si Vienne, iniwan niya na muna. Mama, masakit po ba yung gagawin ng doktor sa akin? Nag-aalala ang munting tinig ni Kiel habang patungo sila sa hospital. Hindi anak, may titignan lang sa'yo ang doktor. Pagkatapos ay bibigyan niya tayo ng gamot para gumaling ka, okay? Pagpapaunawa sa kanyang anak. Okay po mama. Nakangiting wika naman ni Kriel. Ang totoo, siya itong kinakabahan at natatakot para sa anak niya. Pagpasok pa lang ng hospital, hindi na gusto ang nakikitang mga pasyente sa bawat paligid. Subalit para sa anak, kailangan niyang lakasan ang loob niya. Tuloy-tuloy sila sa office ng doktor. Ilang test din ang ginawa kay Kriel bago sinabi ng doktor na isang uri ng cyst ang bukol na tumubo sa dibdib nito at kailangang operahan sa lalong madaling panahon habang maliit pa. Kung hindi ay mas lalaki pa iyon at mas lalong mahihirapan ang kanyang anak at ang kailangan lamang niyang halaga ay 100,000 piso. Bukod sa napakabata ng kanyang anak para sumailalim sa operasyon, saan kamay niya naman kukunin ang halagang binanggit ng doktor? Lalo't wala pa naman siyang trabaho. Patong-patong na naman ang kanyang mga alalahanin na idinaan na lamang sa pagluha. 100,000 piso? Bulalas ni Tita Ivan na napa-sign of the cross matapos niyang ibalita ang resulta ng check-up ni Kriel kanina. Walang kibo at napatango siya. Paano ngayon yan? Saan natin kukunin ng ganyang kalaking halaga, Elise? Problemado at halos maiiyak ito. Naiiling siya at problemado din. Hindi ko alam, tita. Wala na rin akong trabaho. Binastos kasi ako ng customer at sinampal ko. Nagalit si sir kaya tinanggal niya ako. At ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko. Gulong-gulo ang isip niyang tugon. Hinawakan nito ang palad niya na nasa ibabaw ng mesa. Nandito sila ngayon sa kusina at ang mga bata naman nasa sala at tahimik na naglalaro. Anak, huwag ka sanang magagalit sa akin ha. Matapos ng katahimikan sa pagitan nila ay saad nito. Bakit hindi ka lumapit kay Sean at sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa kambal? Wala na kasi tayong ibang malalapitan. Buhay ng anak ninyo ang nakataya dito. Nagalangan din naman ang tiya niyang sabihin iyon, lalo pa at sinabi niya na sa kanyang sarili na hindi malalaman ni Sean ang tungkol sa mga bata. Pero tama naman ang kanyang tita. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride sa pagkakataong iyon, alang-alang sa kanilang anak. Tama kayo, tita. Wala na akong ibang malalapitan kundi si Sean lang. Kaya kailangan ko siyang puntahan at makiusap na pautangin niya ako ng malaking halaga para sa operasyon ni Kriel. Sa sinabi niya ay nagliwanag ang anyo ng tiyahin. Naiiyak na tumango ito. Oo anak, oras na para malaman niya ang tungkol sa kambal. Sa gabing iyon, tahimik na pinag-iisipan ni Elise ang gagawing hakbang bukas. Kung tama nga kayang lumapit siya sa ama ng kanyang mga anak matapos siya nitong lokohin. Marahan niyang pinagmasdan si Kriel at si Vienne. Ang mga mumunting kaligayahan niya. Ano man ang kanyang gagawin bukas, labag iyon sa kanyang kalooban. Kinabukasan, saktong pagdating ni Sean sa kanyang office, sinalubong siya ng kanyang sekretary upang sabihing may bisitang nag-aantay sa kanya. Napatingin siya sa babaeng nakatayo malapit sa kanyang opisina. Walang iba kundi si Elise. Unang umagaw ng kanyang pansin ay ang maganda nitong mukha na hindi nakalimutan kahit 5 taon na ang nakalilipas. Walang nagbago rito, bagkus ay tingin niya, lalo itong gumanda. Nakadama siya ng pananabik sa asawa at wala siyang ibang nais gawin ngayon, kundi ang ito'y lapitan, yakapin at siilin ng halik, subalit galit nga pala siya sa babae. Bagaman inaasahan niya nang lalapit ito sa kanya lalo't wala ng trabaho ang babae dahil sa kagagawan niya, na-surprise pa rin siya pagkakita dito. Seryoso niya itong pinasadahan ng tingin bago tuloy-tuloy sa pintuan ng kanyang office. Nilagpasan niya ang babae matapos senyasan ng sekretarya niya na papasukin ito sa loob.
Ang lakas naman ng kabog ng dibdib ni Elise habang nakikipagpalitan ng titig sa dating asawa. Ramdam niya ang matiim nitong titig na katulad ng dati, kaya pa rin itong panginigin ang kanyang katawan. Nakakainis lang na mas gwapo pa ito ngayon kaysa dati. Akala niya yung 5 taong nagkalayo sila at namuwi sa asawa ay nawala na rin ang sakit na dulot nito, pero hindi pa pala. Nanatili iyon sa kanyang puso. "Ma'am, sumunod na raw kayo kay sir." Nakangiti ang sekretary ni Sean nang magsalita ito. Wala na pala ang lalaki sa kanyang harapan, pero tulala pa rin siya. "Salamat," tugon niya, tsaka tumalima nang buksan nito ang pinto para sa kanya. Sumalubong sa kanya ang lamig ng silid at ang pamilyar na scent ni Sean. Simula noong magkasintahan sila hanggang sa nagpakasal, yun pa rin ang pabango nitong ginagamit. Dahil dito, tila may bumalik sa kanyang alaala dahil sa pabango nitong yun. "Para sa akin, babe." Hindi makapaniwala si Sean noon nang regaluhan niya ng pabango. Madalas kasi nitong marinig noon na nagtitipid siya, at kadalasan naman kapag kumakain sila sa labas, si Sean naman ang gumagastos. 1-year anniversary nila as couple at pinag-ipunan niya mula sa kanyang baon ng pinambili niya ng pabango na yun. Sobrang tuwa ni Sean at simula noon, palagi na nito iyong ginagamit. "Have a seat, wife." Untag ni Sean sa pananahimik niya habang binabalikan sa alaala ang kanilang nakaraan. Para siyang nagising sa pagkakatulog pagkarinig sa sinabi nitong wife. Patuya or insulto ay hindi niya alam, pero iba ang dating noon sa kanya. "Anong kailangan mo?" Kasunod nun ay ang nagiyelong tanong ng lalaki. Mula sa inuupo ang swivel chair ay tumayo ito. Pa-slow motion na lumapit sa kanya, kaya tulala siyang lalong natahimik nang huminto ito mismo sa kanyang harapan. 2 di pa yata ang pagitan. Nababanaag niya sa suot nitong salamin ng lamlam sa mga mata ni Sean. Ilang beses siyang napalunok. Tumikim ito habang titig na titig siya rito. Bakit ganun? Parang na-miss niya ang asawa. "Pumunta ka ba dito para makipagtitigan sa akin, Elise?" Panunuya nito at kasalukuyang tinatanggal ang suot na salamin na tumatakip sa mata ni Sean. Napatango siya. "I'm sorry, na-distract lang ako, pasensya na. Ang totoo, Sean, nandito ako para humingi ng pabor sa'yo." Utal niyang saad na hindi makatingin dito ng tuluyang malantad sa harapan niya ang mga mata nito. Mahina itong tumawa, nang iinsulto. "Pera ang dahilan, hindi ba?" Hindi siya tumugon at hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Hindi na mahalaga sa kanya kung paano nito nalaman. Noon pa man, pera na ang kanyang problema. "Magkano?" Kasunod ay tanong. Nag-angat siya ng paningin habang tuwang-tuwa. Alam niyang hindi siya magdadalawang salita sa asawa. Pero alam niya rin na may kapalit yun. Pero nakahanda naman siya kung sakali para sa kanyang anak. 100,000. Mahina niyang tugon. Natahimik ito at tila nag-iisip. Malaki ang 100,000, subalit barya lang naman iyon sa asawa. "Okay, pumunta ka mamaya sa bahay, 8:00 ng gabi. Hihintayin kita." Pagkasabi, umalis na sa kanyang harapan at may pinindot na button sa tabi ng table nito para bumukas ang pintuan. Hindi pa man siya nakakapagpasalamat sa lalaki, ay nailabas na siya ng sekretary nito sa loob ng opisina. May munting kaba pa rin sa kanyang dibdib, pero naroon ang saya dahil mauoperahan ang anak niya. Pagdating ni Elise sa bahay, bitbit niya ang magandang balita para sa kanyang tiyahin. Nadatnan niya pa ang kaibigan na kausap nito. "Mama!" Excited na sumalubong ang kanyang 2 anak at yumakap. Hindi niya muna pinansin si Adelie at masaya ding hinalikan ng kambal. "Mama, may pasalubong po sa amin si Ninang." Si Criel iyon na kahit may nararamdaman, hindi naman apektado. Kapag tinatanong niya kung kumikirot ang bukol nito sa dibdib, sinasabi naman ng bata na minsan lang. Siguro kapag nasasagi dahil sa kalikutan. Hindi naman maiwasan dahil nga bata. "Sige anak, maglaro muna kayo ni Vian ha. Mag-uusap lang kami ni Ninang mo." Wika niya, bago binalingan ng kaibigan, nakangiting pinagmamasdan silang mag-iina. Ang tiyahin naman ay tahimik lang. Subalit alam niyang nag-iintay ito ng ibabalita niya tungkol sa kanyang lakad. Mabilis namang sumunod ang 2 bata. "Mars, kanina ko lang nalaman na sinisanti ka pala ni Sir dahil sa nangyari nung nakaraang araw."
Inis na inis ako, alam mo bang sinugod ko si Sir sa office niya? Gigil si Adelie habang nagkukwento. Bakit mo naman ginawa yun? Mamaya sisantihin ka rin. Nako, hindi ako natatakot, Mars. Pinakita ko sa kanya yung kuha sa CCTV footage. Kako, kung may mali ba sa ginawa mo? Ang unfair niya kasi. Crush ko sana siya. Ang akala ko mabait. Yun pala. Naku! Ikinuyom nito ang kamao at mariing pinaglapat ang mga labi. Hindi naman alam ni Elise ang sasabihin. Wala nang halaga kung ipagtatanggol pa siya nito dahil tinanggal na rin naman siya ng amo. Huwag na nating pag-usapan. Sumasama lang ang loob ko. Isa pa, Mars, nakapagdesisyon na ako. Marahan niyang ibiniti ng sasabihin. Na ano? Bumuntong hininga muna siya bago ipinaliwanag ang tungkol sa resulta ng test ni Kriel kahapon, maging ang paglapit niya kanina kay Sean. Ano? Gulat naman ang reaksyon ni Adelie sa kanyang sinabi. Ano nga ba ang nangyari sa lakad mo, Elise? Hindi na nakatiis si tita na nagtanong. Nabaling naman ang atensyon niya rito. Hindi pa kami tapos mag-usap ni Sean. Sa office ko siya pinuntahan kanina kaya pinababalik niya ako sa bahay para sa perang kailangan ko. Kinakabahan ako, Elise. Pakiramdam ko may pinaplano yung dati mong asawa. Singit naman ang kanyang kaibigan. Binalingan niya ito. Ano namang plano niya? Busy lang siya sa office kanina kaya hindi kami nakapag-usap ng maayos. Pagtatanggol niya kay Sean or sa sarili. Ikaw bahala. Tutal wala naman din akong maitutulong sa inaanak ko. Ang tagal kasing dumating nung G-loan ko. Saad pa nito na nanamlay. Anak, sasabihin mo na ba ang tungkol sa kambal? Sa muli ay singit ni Tita Ivan. Umiling-iling siya nang bumaling dito. Hindi pa ako handa, tita. Baka nga kamuhian niya pa ako dahil inilihim ko yung tungkol dito at kunin sa akin ng mga anak ko. Napabuntong hininga si tita. Hindi talaga ito sang-ayon sa kanyang plano. Naawa kasi ito sa mga bata na lumalakit walang ama. Para sa kanya, hindi baling walang ama basta healthy ang mga anak niya. Kinagabihan, 7:00 pa lang, naghanda na si Elise. Habang nagbibihis, nakamata sa kanya ang kambal. Mama, may date ka po? Ewan kung saang kalukuhang narinig ni Vian ang salitang date, pero dagling na palingon ng babae sa anak. Sa edad nitong 4, paano namang pumasok sa isip nito ang salitang yun? Date? Umari ko ang kilay niyang tanong. Kasi mama, ang ganda niyo po ngayon. Ngingiti-ngiti ito nang sabihin iyon. Hindi mapakali at umakyat sa upuan. Nagsuklay tulad niya at tinignan ng sarili sa salamin. Pwede po ba ako niyan, mama? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang kanyang lipstick na nakapatong sa ibabaw ng tukador. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Siyempre, bawal pa kasi baby ka pa. Narinig niyang si Kriel ang sumagot. Inirapan ito ni Vian matapos lingunin. Minsan talaga may time na nagmamaldita ang anak niyang babae. Tama si Kriel, anak, bata ka pa. At hindi pwede sa yung mga gamit ni mama, okay? Pagpapaintindi niya kay Vian. Sige na nga po, wag na. Simangot ang anak niya at bumaba sa upuan tsaka bumalik sa kama. Sa muli ay nagtatanong na naman kung saan siya pupunta. Pero syempre hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang mga anak na pupuntahan niya ang ama ng mga ito. Ang kagandahan lang sa anak niya, naiiwan ng mga ito sa tita niya at hindi humahabol o umiiyak kapag umaalis siya. Pagdating sa tapat ng malaking bahay ni Sean, nag-ipon siya ng hangin sa kanyang dibdib bago nag-doorbell. Elise? Nagulat si Manang pagkakita sa kanya. Maid nila ito na hanggang ngayon, tagapagsilbi pa rin pala ni Sean. Nakadama siya ng hiya pero hindi niya na binigyan ng halaga. Ngumiti siya sa matanda at ito'y binati. Halika, tuloy-tuloy. Mabuti at naisipan mong bumalik. Ang akala ko nakalimutan mo na kami. Agad siya nitong pinatuloy sa loob ng bahay. Sumalubong pa ang isang maid na minandohan ng ginang na ipasabi kay Sean na dumating siya. Nabuong akala siguro nito na bumalik na talaga siya ng lubusan sa bahay na iyon. Habang inaantay si Sean na lumabas sa kwarto nito, kinukumusta naman siya ni Manang. Ang tanging sagot niya, okay lang siya. Ma'am, ang sabi ni Sir, pumasok daw po kayo sa kwarto. Saad ni Mila na tumawag kay Sean. Napatingin pa sa kanya si Manang sayong. Sige na, Elise, puntahan mo na si Sir Sean. Inaantay ka na niya. Marami kayong dapat pag-usapan.
Ngingiti-ngiti at masayang saad ni Manang. Kabado siyang tumango at paisa-isang hakbang ang ginawa niya hanggang sa marating nila ang silid nila ni Sean. Hindi niya alam kung bakit kailangan sa kwarto pa nilang dalawa pag-usapan ang tungkol sa sinabi niya kaninang umaga. "Come in." Malamig na boses mula sa loob ng kwarto nito matapos siyang kumatok. Kasing lamig sa loob pagpasok niya na naghatid ng nginig sa kanyang katawan. "Lumapit ka." Habang titig na titig sa kanya ang lalaki ay utos nito. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya at hindi magawang ihakbang ang kanyang mga paa. "Ikaw ang lalapit? Or lalapitan kita, my wife?" May panunuya na naman ang tono ito sa pagbanggit sa kanya ng wife. Hindi niya malaman kung susundin ba si Sean or mananatili sa kanyang kinatatayuan. Basta ang alam niya, hindi niya gusto ang nakikita sa mga mata ng lalaki. Para bang gusto niyang lumabas sa kwartong iyon. Nang hindi siya kumilos, naglabas ito ng tseke at inilagay doon ang halagang kailangan niya at marahang inabot sa kanya. Napatingin si Elise sa kapirasong papel na yun dahil naroon ang lunas ng karamdaman ng kanyang anak. Natuwa siya at nanubig ang mga mata sa luha dahil sa sobrang saya. Hindi maiwasan ni Elise na mapangiti at inabot ang hawak nitong tseke. Subalit iniwas ni Sean ang kamay nitong may hawak na tseke habang ang isa namang kamay pumulupot agad sa kanyang bewang at kinabig siya palapit sa katawan nito. Dagli siyang napatitig sa mata ng lalaki na wala ng dangkal ang pagitan ng mukha nila. Namilog ang kanyang mga mata nang lumapat agad ang labi nito bago pa man siya makapiyok. Dahil dito, napahawak siya sa magkabilang braso ni Sean. "Sean, anong ginagawa mo? Please, bitiwan mo ko." Sa kabila ng pag-iwas sa lalaki ay impik niyang usal. "Hindi libre to, Elise. Malaking halaga ang kailangan mo. Kaya kailangan mong pagtrabahuhan at nais kong kapalit nito. Paligayahin mo ko't pagsilbihan." Matigas na saad ni Sean bago siya isinandal sa pader at ipiti ng dalawang kamay upang hindi siya makapanulak. Nanginig ang kanyang mga tuhod nang muli siyang siilin ng marahas na halik sa labi ni Sean. Kasabay nun ay ang panghihina niya at pagkalito. Sinakop ang isipan niya ng mainit na halik ni Sean at hindi niya na alam ang gagawin. Hindi rin makakilos ang kanyang mga kamay dahil hawak iyon ng malakas na lalaki. Ilang sandali pa, wala na sa tamang katinuan ang isip ni Elise. Bagkus ay napapalunok siya habang bumababa ang labi ni Sean sa kanyang leeg. Sa huling sandali bago tuluyang bumagsak sa sahig ang kanyang mga sagabal, lakas loob niyang pinigilan si Sean. Kahit na dalang-dala na siya sa haplos at nag-aalab nitong pag-angkin sa kanyang labi. "Sean, please, bitiwan mo ko, itigil mo to." Pakiusap niya pa sa nangihinang boses. Huminto ito sa ginagawa, hindi upang sundin siya. Bagkus ay mabilis na siya nitong binuhat patungo sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa. Dahil dito, tuluyan na siyang nakalimot, lalo na nang umpisahan na ng lalaki ang bagay na iyon. Sa tingin niya ay hindi niya na kaya pang awatin si Sean, kaya nagpaubaya siya at buong pusong ipinagkaloob ang lahat sa dating asawa. Napapamura naman si Sean sa kakaibang sayang hatid ni Elise sa kanya. Aaminin niyang walang sino mang babae ang kayang magbigay sa kanya ng ganitong kaligayahan. Tanging kay Elise niya lamang ito talaga nararamdaman. Marami siyang pera at kaya niyang magbayad ng first class na babae at dalhin ng ganito sa ibabaw ng kama na walang kahirap-hirap. Subalit sa 5 taong wala si Elise sa buhay niya, ngayon lang ulit siya nagkaroon ng walang kapantay na saya. Habang inaabot nito ang dulo, tanging si Elise lang. Luhaan ng mga mata nito nang lubayan niya ito. Dama niyang sabay nilang narating ang dulo at kita niya pa ang pangangatog nito. Pagkatapos niyang makapunta sa dulo, lumayo siya habang si Elise ay napayakap pa sa sarili habang nakaupo sa kama. Tinitigan niya ito. Sariwa pa sa kanya ang sakit ng pag-iwan sa kanya ni Elise at ngayon nabuhay na muli ang pagkamuhi niya rito. "Manunungkulan ka bilang maid ko at pagtatrabahuhan mo ng 4 na buwan ng perang to." Napaangat naman ang tingin ni Elise sa hawak ni Sean na tseke. May nakasulat na halagang kailangan tsaka pahagis na inilagay sa ibabaw ng kama bago siya pinasadahan ng masamang tingin. "Salamat." Hindi alam ni Elise kung bakit nagawa niya pang magpasalamat pagkatapos siyang gawing parausan ni Sean ng gabing yun. Ngunit kung tanging iyon lang ang paraan para malunasan ang karamdaman ng anak niya,
ay ayos lamang. Sinabi niya sa sarili na handa niyang gawin ang lahat para sa anak niya. Nang iwan siya ni Sean at magtungo ito sa banyo, napapalunok siya sa kirot na nadama dahil sa sinabi nito bago dali-daling nagbihis at nilisan ang kwarto ni Sean. Masakit ang ginawa nito sa kanya, pero mas masakit ang mga katagang binitiwan ng lalaki. Alam niyang hindi siya inangkin ng lalaki dahil mahal pa siya nito, bagkus ay dahil sa pagnanasa. Pero hindi na mahalaga pa yun dahil baon niya ang perang kailangan nila ni Kriel para sa operasyon. Pagkaalis ni Elise, tinawagan kaagad ni Sean si Nestor. "Boss, napatawag ka." Tuwang-tuwa ang lalaki. "May papagawa ko. Natatandaan mo ba yung magandang babae sa restaurant?" "Oo naman, boss." Tumawa ito sa kabilang linya. "Sundan mo siya at alamin kung saan nakatira at kung saan niya gagamitin ang perang kinuha sa akin. Tawagan mo ko pag may impormasyon ka na." "Yes, boss." Pagkatapos nun, ibinaba na niya ang linya. Kinuha ang susi ng sasakyan at lumabas ng kwarto. Tinungo niya si Ophelia, ang kanyang kaibigan. "Sean?" Bulalas ng nakangising babae. Agad binuksan ang pinto upang siya ay makapasok. Maganda si Ophelia at sopistikada. Mayaman ang pamilya at hindi alangan sa kanya. Higit sa lahat, alam niyang may pagtingin sa kanya kaya ito ang gagamitin niya para mapagselos ang kanyang asawa. Pasasakitan niya si Elise halintulad ng sakit na naramdaman niya sa pag-iwan nito sa kanya. Mabilis na umabresyete ang babae pagpasok niya, subalit tinanggal niya ang kamay nitong pumulupot sa kanyang katawan. "May problema ba?" Naiinis nitong tanong. Dagling nawala ang kislap sa mga mata. Naisip marahil ng babae na iyon ang kanyang pakay. "Kailangan ko ang tulong mo." Umupo siya sa sofa tsaka inunat ang dalawang paa. Kahit kailan wala siyang ibang babaeng minahal at tinangkin. Tanging si Elise lang ang kayang magbigay sa kanya ng kaligayahan. Kaya siguro siya nababaliw sa asawa. "Sure, basta ikaw, sa isang kondisyon. Ibibigay mo ang gusto ko, kapalit ng serbisyo ko sa'yo. Alam mo naman diba wala akong ibang gusto kundi ikaw lang." Ibinaon nito ang muka sa pagitan ng kanyang leeg. Hinagkan siya hanggang sa kanyang labi. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at bahagyang inilayo sa kanya bago siya tumayo. "Okay, ibibigay ko ang gusto mo kapag nagtagumpay ako sa plano ko. Tatawagan kita bukas." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Sean. Naging successful ang operasyon ni Kriel na wala si Elise sa tabi ng anak dahil kasalukuyan na siyang nanunungkulan sa bahay ng dating asawa. Inihatid niya lang ang pera sa tiyahin at nagpaalam sa dalawang anak na magtatrabaho sa malayo at hindi makakauwi basta-basta, lalo pat hindi alam ng amo na may anak siya. Baka malaman pa nito ang tungkol sa kambal. Mahirap na. Bagaman nalungkot ang dalawang bata dahil malalayo siya, walang nagawa ang mga ito kundi ang manatili sa tiyahin. Nangako na lamang siyang dadalawin at pipiliting umuwi tuwing linggo para magkita-kita sila. Madalang din niyang matawagan ng tiyahin upang makausap ang mga anak dahil nag-iingat siya sa amo. Ang nakakatuwa lang sa dalawa dahil napakamaunawain ng mga ito. Sa loob ng mansyon, ginawa siyang personal maid ni Sean. Hindi lang yun, inaangkin din siya nito kung kailan siya gustong gamitin na wala siyang magawa. Bawal siyang tumanggi dahil magagalit ito. At ang masakit, nagdadala ito ng babae sa loob ng bahay. Nung una ay parang punyal na tumatarak sa puso niya. Sa tuwing makikita si Sean at Ophelia na naglalampungan, nasasaktan siya dahil palagay niya mahal pa niya si Sean kahit na ilang taon na ang nakalilipas simula nang iwan niya ito. "Mama, kailan ka po uuwi? Namimiss ka na po namin ni Kriel." Isang gabi ay kausap niya si Vienne. Tumawag siya upang marinig ang pinakapaboritong boses ng dalawa. Sa tuwing naririnig niya ang boses ng dalawa, nababawasan ang bigat sa dibdib niya at kalungkutan. Nandito siya ngayon sa labas ng bahay. Katatapos niya lang sa kanyang trabaho at patago niyang tinatawagan ng mga ito. Kahit sinamahan ng Sayong at Mila, hindi niya ipinaalam ang tungkol dito. Ayaw niya kasi ng maraming tanong. Noong unang araw niya sa panunungkulan, nagulat pa si Manang na ginawa siyang katulong ni Sean na buong akala nito sa pagbabalik niya, magiging maayos na ulit silang mag-asawa. "Miss na rin kayo ni Mama, anak." Bagaman nalulungkot, hindi niya ipinahalata sa bata. "Nasaan si Kriel?"
Tanong niya na lang habang naglalakad malapit sa may pool. Madilim sa parting yun at walang makakaalam na may tao. Wait mama, saad nito. Narinig niya agad ang pagtawag ni Vian sa kapatid. Sabi nga ng kanyang tita, matapos operahan, maliksi na kaagad si Kriel, 1 linggo matapos ma-discharge. Hello mama, at hindi nga nagtagal, naririnig niya na ang boses ng isa pang anak. Dahil ito ang kanyang kahinaan, napaluha agad si Elise. Marami itong kwento sa mga experience sa loob ng paggamutan. Mabait nga raw ang doktor at sinabing wala itong mararamdamang kirot sa operasyon at dapat magtiwala kay Papa God. Lalong na malisbis ang kanyang mga luha habang ito ay kausap. Dapat sana kasama siya ng anak sa mga sandaling iyon, subalit wala siya sa tabi nito upang bigyan ito ng lakas ng loob. Mabuti na lang at naiintindihan ng kanyang mga anak na kailangan niyang magtrabaho para matustusan ang pangangailangan ng mga ito. Elise, habang kausap ang anak, ay narinig niya ang papalapit na boses ni Sean kaya madali siyang nagpaalam kay Kriel. Tinago din agad sa kanyang likuran ng cellphone. May kailangan ka ba? Tanong niya rito. Nagdududa siyang hinagod nito ng tingin bago nagpalinga-linga. Sinong kausap mo? Bahagya siyang kinabahan. Si Tita Evangeline, pinauuwi niya ako saglit bukas. Pagsisinungaling niya at nag-iwas ng tingin. Matagal itong hindi tumugon at tinatansya ang kanyang sinabi. Kalaunan ay lumapit ito sa kanya. Masakit ang likod ko. Hilutin mo ako at sumunod ka sa kwarto. Utos iyon at hindi niya pwedeng suwayin. Masama niya itong sinundan ng tingin matapos tumalikod. Paano hindi sasakit ang likod? Maghapon ay kasama yung Ophelia. Malamang kahit nasa opisina, nagchuchuk-tsaka ng mga ito. Maaga kasing pumunta sa bahay ang babae at ang sabi, gustong makita si Sean. Inis na inis siya sa babaeng Makati pero wala siyang magawa dahil mahal ito ng dating asawa. At siya, para usan lamang. Pagdating sa kwarto, hinubad kaagad ni Sean ang pangitaas na damit sa kanyang harapan at pumuesto sa gitna ng malapad na kama. Nanatili siyang nakatitig sa likod ng asawa, samantalang si Sean, inaantay siyang lumapit dito. Marahan siyang lumapit at bahagyang inilapat ang 2 palad sa makinis nitong likod. Idiin mo pa, Elise. Lagyan mo ng lakas, pwede ba? Makapangyarihan at irritable nitong utos. Bahagya itong tumagilid ng higa para tignan siya. Pasensya na, hinging pa umanhin niya. Nang maalala muli si Ophelia, napadiin ang kamay niya sa likod nito. Ini-imagine niyang tinitiris ang mukha ng babae ngayon. Ganyan nga, Elise. Napapapikit si Sean at gustong-gusto ang kanyang hilot. Kalaunan, nakita niya sa balintataw na naghahalikan sina Sean at Ophelia sa loob mismo ng kwarto nilang mag-asawa. Kaya naman, napalakas ang diin niya sa likod nito. Sa gigil niya, halos bumaon ang kanyang kuko sa lalaki hanggang sa napaaray ito, napabangon at nagtatakang napatingin sa kanya. Wait, galit ka ba? Seryoso nitong tanong. Napatingin siya sa mga mata ng lalaki. Gusto niyang manumbat pero hindi niya magawa. Sa halip na sumagot ay umiling-iling siya. Si Ophelia ang babaeng kinalolokohan ni Sean noon at ngayon. Eto din marahil ang kasama nito sa hotel. Naharap-harapan siyang niloloko. Kasal pa rin sila ni Sean at hindi mababago yon hanggat hindi mismo si Sean ang mag-file ng divorce nilang mag-asawa. Okay, kung hindi ka galit ay ituloy mo. Muli itong dumapa matapos siyang utusan. Dumukwang pa ito nang tumunog ang cellphone. Yes babe, anito at ngumiti. Nilangkapan ng lambing ang boses at alam niyang si Ophelia ang nasa kabilang linya dahil babe ang tawag nito kay Ophelia. Habang hinihilot ang asawa, masaya naman itong nakikipag-usap sa babae. Hayon na naman sa dibdib niya ang kirot sa sweetness ng dalawa. Pagkatapos ng kanyang ginawa, tila nangihina ang kanyang mga tuhod na lumabas ng kwarto nito. Nangingiti si Sean sa ayos ni Elise ngayon. Hindi man ito magsalita, ramdam niyang selos na ito kay Ophelia. Ilang araw niya na itong pinagseselos, malapit ng mag-1 buwan. Paglabas ng babae sa silid, tsaka siya nagpaalam sa babaeng kausap sa cellphone. Ayon kay Nestor, natuklasan itong may 2 anak si Elise na siyang dahilan kung bakit ito nakapangutang sa kanya ng 100,000 piso at ang batang iyon, kamukhang kamukha niya. At maaaring anak nila ni Elise.
Bagaman hindi pa nakikita ang dalawang batang itinatago sa kanya ng babae, malakas din ang kanyang kutob na anak niya ang mga ito dahil wala namang ibang nakarelasyon ng babae bukod sa kanya. Wala siyang nabalita ang may kinasama ito simula nang maghiwalay sila dahil pinakalkal niya kay Nestor ang background ni Elise. Gusto niyang makita mismo ng kanyang dalawang mga mata ang batang sinasabi ni Nestor, kaya kinabukasan, lingid sa kaalaman ni Elise, tinungo niya ang bahay ng tiyahin nito. Sinundan niya si Elise dahil nga nagpaalam itong uuwi saglit. Sa may gate pa lang, nakita niya na ang batang babae at ang lalaki na sumalubong sa kanyang dating asawa. Pagkakita niya sa mga ito, tila nang hina siya at ramdam niya kaagad ang lukso ng dugo. Nais niyang lumapit subalit hindi niya ginawa. Gusto niyang alamin ang katotohanan sa likod nito. Tinawagan niya si Nestor at sa muli ay may inutos. Kailangang makakuha ito ng mga bagay mula sa dalawa para sa DNA test. Kapag napatunayan niyang anak niya ang kambal, kukunin niya ang karapatan bilang ama sa mga bata. Magtutuos sila ni Elise kung bakit nito nagawang itago at ipagkait sa kanya ang tungkol sa kanilang anak. Ilang sandali pa siyang nanatili sa loob ng kanyang sasakyan habang tinatanaw lamang ang bahay kung saan nasa loob na ang mga ito. Paalis na sana siya nang makitang naghahabulan palabas ng gate ang dalawang bata. Bihis na bihis ang dalawa at tila may lakad. Kasunod ang dating asawa, hindi niya maikurap ang mga mata sa pagnanais na lapitan ang kanyang mag-iina. Malakas talaga ang kutob niya na anak niya ang dalawang bata. May nagtulak sa kanyang sundan ng mga ito kung saan man ito pumunta. Sa mall humantong ang tatlo. Para hindi siya makilala ni Elise, nagsuot siya ng hoodie at dark shade. Hindi masyadong expose ang kanyang muka kaya imposibleng makilala siya ng babae. Pagpasok sa loob ng mall, nagtatatalon sa tuwa ang dalawang bata. Tahimik siyang nakasunod sa mga ito hanggang sa pumasok ang tatlo sa isang shop ng mga laruan. Hinayaan itong mamili ni Elise habang siya ay nasa may di kalayuan. "Mama, gusto ko po yun." Dinig niya ang munting tinig ng batang lalaki. Itinuturo nito ang malaking box ng mga laruan. Kinuha yun ni Elise at tinignan ng presyo. Hindi pa man, tuwang-tuwa na ang bata. "Hello?" Bigla siyang napalinga sa kanyang likuran nang marinig ang boses ng batang babae. Natigilan siya pagkakita rito. Namimilog ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. "Hi." Ngiti niya sa cute na batang babae. Mabilis niyang ikinubli sa ina nito para makausap. "Anong pangalan mo?" Excited niyang tanong. "Ako po si Vien, ang kapatid ko po ay si Criel, yung mama ko po ay si Elise, nandun po sila." Sabay turo sa bandang kaliwa. Bahagya pa muna niyang sinilip sina Elise at mabuti na lang, abala pa rin ito't hindi napansing wala sa tabi ang isang anak. "Okay." Ngumiti siya at sinamantalang kausapin ng bata. Tinanong kung ilang taon na at sinabing 4. Hindi niya napagtanto na maaaring buntis si Elise bago ito umalis sa poder niya. Hindi niya maiwasang hawakan ng anak at yakapin. Lalo siyang nakadama ng pagkamuhi kay Elise. Bukod sa iniwan siya nito, ay pinagkaitan din siya ng karapatan sa kanyang mga anak. Pagsisisihan nito ang ginawa sa kanya. "Vien!" Natataranta naman si Elise nang mapagalaman ng wala ang isang anak sa kanyang tabi, samantalang hawak niya lang ito kanina. "Vien!" Aligaga siyang sinuyod ang buong shop nang hindi ito makita. Marami pa namang tao sa loob. Ang inaalala niya, baka kung saan ito pumunta at mahulog. Matapos suyuri ng buong shop na wala si Vien, lumabas na sila ni Criel upang doon hagilapin sa labas. Abot-abot na noon ang kanyang kaba habang hawak ang isa sa kamay ni Criel at pareho silang tumatakbo habang palinga-linga. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may masamang nangyari sa anak niya. Naging pabaya siya. Ilang tao na rin ang kanyang napagtanungan kung may nakita ang mga itong batang babae, subalit walang makapagsabi kung nasaan ang anak niya. "Mama!" Hindi nagtagal, narinig niya ang matinis na boses nito sa hindi kalayuan. "Vien!" Gulat na gulat siya pagkakita sa anak. Napatakbo siya upang yakapin si Vien. Halos maiyak na siya sa matinding pag-aalala. "Di ba sabi ko sa iyo huwag kang aalis sa tabi ko, saan ka ba galing?" Naiiyak niyang tanong. Itinuro nito ang pinanggalingang lugar. Sinabi ng anak na may lalaki nagdala rito at binilhan si Vien ng ice cream. Ganon din si Criel. Tsaka niya lang napansin
na may bitbit pala ito. Nang tanungin kung sino, hindi naman daw kilala ng kanyang anak. Minabuti niyang bayaran na lamang ang mga pinamiling laruan para makauwi na. Pagdating sa counter, sinabi ng babae na bayad na ang mga laruang binili nila na mas lalo naman niyang ipinagtaka. Miss, wala po kaming ibang kasama. Baka po nagkakamali lamang kayo. Saad niya na nakikipagtalo pa sa cashier. Naku ma'am, bayad na po ni sir lahat yan kasama nga po si baby girl. Sabay sulyap kay Vienna na nakangiti. Akala ko po daddy niya eh. Dagdag pa ng cashier. Daddy? Bigla ang kaba sa kanyang dibdib na umalis na lang at hindi na nakipagtalo pa sa babae. Iniisip na lang niya na ibang tao ang nagmalasakit sa kanyang anak. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Salubong sa kanila ng tiyahin pagdating nila sa bahay. Opo, sabay na tugon ng dalawa at nag-bless sa tiyahin. Nagmamalaki pang ipinakita ang mga laruang pinamili nila. Bitbit ang grocery bag na tinungo niya ang kusina. Kasunod niya ang tiyahin na agad naghain para sila ay makakain. Hindi na ito sumama sa lakad nila kanina. Gawa ng gustong magpahinga dahil kakatapos lang maglaba. Alam mo, tita, hindi ka maniniwala kanina sa mall. May nagbayad ng mga laruan nila. Ang sabi ng cashier, lalaki raw. Pagkukwento niya habang inaayos ang mga pinamili sa cabinet. Baka naman nakyutan sa mga anak mo. Ngiting sagot ng tiyahin. Hindi tita, sabi pa nga ng cashier, inakala nitong daddy ni Vian eh. Natigilan ito at tumingin sa gawin niya. Hindi kaya sinundan ka ni Sean kanina pag alis mo? Saglit siyang nag-isip. Nasa kwarto pa ito nang umalis siya kanina kaya imposible yun. Maaaring tulog pa nga ang lalaki kaya umiling-iling siya. Hindi mangyayari yun tita. Wala namang ideya si Sean na nagbuntis ako. Sakali mang alam niya, mapapansin ko kaagad yun sa kilos niya. Tugon naman ni Elise. Di kung hindi si Sean, wala kang dapat ipag-alala. Tama ka tita. Nagtaka lang talaga ako kanina pero hayaan mo na. Baka tama ka. Nakyutan lang yun sa anak ko. Ngiti niyang sabi. Matapos nilang magtanghalian, bumalik din kaagad si Elise sa mansyon. Nakabalik na rin on sa bahay si Sean at kasama nitong si Ophelia. Nasa gilid ng pulang dalawa at nakabeting suit pa ang babae. Halatang balak mag-swimming ang mga ito. Alam mo, naiinis na talaga ako sa babaeng yan. Ewan ko ba kung anong nagustuhan ni sir. Hindi naman nangalahati sa ganda sa'yo. Bubulong-bulong na saad ni Manang Sayong pagpasok ni Elise sa bahay. Sakto namang palabas si Manang at may dalang juice para sa dalawa. Naroon na naman ang selos na nararamdaman niya sa tuwing makikitang magkasama ang dalawa. Tinatanaw niya ang mga ito at tila ba nasisiyahan pa si Sean sa reaksyon niya. Madali siyang nag-iwas ng tingin sa lalaki, tsaka tuloy-tuloy na pumasok sa loob na hindi na lang siya nagkomento sa sinabi ng ginang. Nagtungo siya sa kanyang silid at nagbihis, tsaka nagtungo sa komedor upang magsimula ng magtrabaho. Masama ang loob niya, pero unti-unti na rin siyang nasasanay na makita sina Ophelia at Sean. Inaantay niyang maging manhid na lamang. Ikaw nang magdala nito. Pagalit na inilapag ni Manang ang tray sa ibabaw ng mesa. Pagbalik nito sa komedor, naglagay ito doon ng merienda ng dalawa. Alam niya na kung sino ang nagutos. Walang iba kundi si Sean dahil nais siya nitong pasakitan. Naku Elise, hindi ka dapat magpatalo doon sa babaeng yon. Hindi hamak na mas maganda ka kaysa sa kanya. Kung ako sa'yo, magpa-sexy ka rin at huwag mong hayaang maagaw sa'yo ang asawa mo ng iba. Narinig niyang saad ni Mila. Naroon din kasi ito sa kusina. Sinabi marahil ni Manang Sayong ang tungkol sa nakaraan nila ni Sean. Alam mo Elise, tama si Mila. Ipaglaban mo naman si Sir. Kung mahal mo pa si Sean, huwag mong hayaang masira ang maganda ninyong pagsasama noon. Alam mo bang walang ginawa si Sir kundi uminom nang umalis ka? Mahal na mahal ka niya. Palagay ko kaya nandyan si Ophelia para masira pang lalo ang masaya ninyong pagsasama. Malungkot na wika ng ginang. Si Sean ang sumira ng magandang relasyon namin, Manang. Noon hanggang ngayon, hindi niya binibigyan ng importansya ang nararamdaman ko. Ni minsan hindi siya nakipagbalikan sa akin. Hindi niya ako minahal. Hindi niya ako sinuyo, hindi niya ako hinabol. Wala siyang alam gawin kundi pasakitan ako. Nasasaktang tugon ni Elise na halos gumaralgal ang boses,
Tsaka pinulot ang tray na may lamang merienda at lumakad palabas. Naawang nagkatinginan ng dalawa. Nagdidiwang naman ang kalooban ni Sean habang nakikitang papalapit sa kanila si Elise na may dalang tray. Si Ophelia ay napangiti rin. Nagtataka siya kung anong nagustuhan ni Sean sa babae. Samantalang wala naman ito sa kanyang kalingkingan. Mas maganda siya, mayaman, at kaya niyang palagayahan si Sean sa ibabaw ng kama. Ang sabi mo, saglit ka lang. Anong oras na, Elise? Hindi mo ba alam na may trabaho ka dito? Napatingin si Elise sa nagsalitang lalaki. Akma sana siyang sasagot, pero itinaas nito ang isang kamay. Mayroon ka bang hindi sinasabi sa akin, Elise? Totoo nga kayang tiyahin mo lang ang pinuntahan mo. Gusto kong isama mo ko next time pag aalis ka. Matigas ang naging boses ni Sean at ramdam ni Elise na ito ay nagdududa. Ano naman pong problema kung may kinatagpo akong iba? Labas na yun sa trabaho ko at wala ka nang pakailan pa dun. Lakas loob na sagot ni Elise. Niwala nga itong narinig sa kanya sa panloloko nito ng harap-harapan sa kanya. Nasapol naman si Sean sa sinabi ni Elise na bagay na ikinainis niya, lalo at nasa harapan nila si Ophelia. Lumapit siya sa dating asawa at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Ba't nga ba ako nakikialam sa'yo? Maid lang naman kita, Elise. Panunuya nito. Nasaktan naman si Elise sa sinabi ng asawa. Sinulyapan niya ang nakangiting kirida nito bago pa hilang binawi ang braso at walang paalam na umalis sa harapan ng dalawa. Nagtuloy siya sa silid at umiyak ron. Hanggang kailan siya nito tataratuhin ng ganito? Kinagabihan, sunod-sunod na lumaklak ng alak si Sean dahil sa inis na nararamdaman niya. Hindi niya gusto ang nangyayari sa kanila ni Elise. Hindi niya gustong saktan ito. 5 taon siyang nangulila sa asawa, pero ngayong nasa tabi niya na ito, hindi pa rin siya masaya. Galit niyang pinagsusuntok ang walang kalaban-laban na pader. Ang akala niya, makakatulong si Ophelia para mailabas ni Elise ang tunay nitong damdamin sa kanya. Pero hindi ito nagselos man lang. Parang baliwalang nakikita siyang may kasama. Hindi na ba talaga siya mahal ng asawa? Hindi na nahirapan pang kumuha ng mga bagay si Sean mula sa 2 bata para sa DNA test dahil si Nestor ang gumawa nun para sa kanya. At 3 linggo lang, nasa kanya na ang result ng DNA test na nagpapatunay na anak niya ang kambal na itinago sa kanya ni Elise ng 5 taon. Nagtungo pa si Nestor sa bahay niya para ihatid ang bagay na iyon. Good job. Saad ni Sean sa lalaki habang inaabot sa kanya ang hawak nitong file na nakalagay sa brown envelope. Magkahalong excitement at lungkot ang nararamdaman niya habang pinagmamasdan ng kapirasong papel na iyon. Excitement dahil sa wakas malalaman niya na ang katotohanan. Lungkot sapagkat huli niya nang natuklasan na sana matagal niya nang kasama ang mga ito. Natigilan naman si Elise nang makita ang familiar na muka na kausap ni Sean sa may veranda. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking yun ang nambastos sa kanya sa restaurant kaya siya nasisante sa trabaho. At magkakilala pala ang dalawa. Galit na lumapit si Elise sa dalawa na hindi na malaya ni Sean dahil seryoso ang mga itong nag-uusap. Ikaw nga, natatandaan kita. Ikaw yung nambastos sa akin sa restaurant. Turo niya sa lalaking kausap ni Sean. Kapwa pa nagulat ang dalawa na napatingin sa kanya. Magkakilala kayo? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasisante sa trabaho. Kasalanan mo ang lahat. Sa galit ni Elise, nilapitan niya ang lalaki at hinataw ng hampas. Madali naman siyang napigilan ni Sean sa kamay at sinenyasan ng lalaking umalis na. Narinig niya pa ang pagtawag nitong boss kay Sean bago ito umalis. Sabihin mo nga sa akin, Sean, ikaw ba ang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho, ha? Ikaw ba ang may gawa nito? Naiinis at naiiyak niyang tanong. Natigilan ito saglit na nakatingin sa kanya. Pagkuway, ako nga. Pag-amin nitong walang nagbago sa reaksyon sa matiim na pagkakatitig sa kanya. Wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata nito. Tama pa lang sinabi ni Adeline na napakababaw ng rason ni Breton para tanggalin siya sa trabaho. Yun pala, si Sean ang may kagagawan ng lahat. Dahil dito, umigkas ang palad niya at tumama iyon sa kabilang bahagi ng pisngi nito. Galit na galit si Elise sa mga sandaling yun. Hindi nito alam na ang trabahong yun ang bumubuhay sa kanilang mag-iina.
Paano mo nagawa sa akin to, Sean? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ko gustong pahirapan ng ganito? Bakit masaya kang nakikitang miserable ang buhay ko? Umiiyak na sambulat ni Elise sa harapan ng dating asawa. Pakiramdam niya, nadagdagan ng sama ng loob na ibinigay nito simula noon. Wala naman sana siyang balak sabihin kung anong nararamdaman niya at hinanakit dito, pero sumusobra na ang lalaki. Tigagal naman itong napatitig sa kanya matapos niyang sampalin, pagkatapos ay napalitan ng puot ang nakarehistro sa mga mata nito. Ikaw ang nais kong tanungin ng ganyan, Elise. Paano mo nga ba nagawa sa akin lahat ng to? Puno ng sama ng loob din itong Saad bago itinaas ang hawak na papel na ngayon niya lamang napansin. Napatingin dito ang babae. 5 taon, Elise. 5 taon mong tinago sa akin ang katotohanan tungkol sa anak ko. Galit ang sumunod nitong boses. May kahalong sigaw at gigil nitong ibinato sa kanya ang hawak nitong file. Bago pa man siya magkaroon ng ideya sa tinutukoy nito, ay hawak niya na ang papel at binabasa ang nakalagay doon. DNA test results. Nagilala siyang napasulyap sa lalaki. Matagal siyang hindi nakapagsalita at hindi alam ang sasabihin habang nakatingin sa mukha ni Sean. Anong sasabihin niya ngayon? Alam na ni Sean ang totoo tungkol sa mga bata. Paano nito na lamang may anak sila? Paano na ngayon? Gulong-gulo ang isip ni Elise. Magsalita ka, Elise. Bakit? Gigil din siyang hinawakan ni Sean sa magkabilang braso at inalog. Napatango siya sa takot kay Sean na ilayo sa kanya ang mga bata. Dumating na ang araw na kanyang kinatatakutan. Mawawala na ba sa kanya si Vian at si Criel? Sean, nasasaktan ako. Usal niya nang halos bumaon ang daliri nito sa braso niya dahil sa mahigpit nitong pagkakahawak sa kanya. Tila nagising din sa malalim na pagkakatulog si Sean na binitiwan siya ng patulak bago siya dinuro. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Elise. Walang kasing sakit na iniwan mo ko. Pagkatapos itinago mo sa akin ang mga anak ko. Kukunin ko ang karapatan ko sa kanila. Tsaka siya nito tinalikuran, subalit hinabol niya si Sean na umiiyak. Please, Sean, huwag mong gawin ito. Ikamamatay ko kapag nawala sa akin ang mga anak ko, please. Nasa sala na sila nang maabutan niya ang lalaki. Natitigilan si naman ng Sayong pagkakitang umiiyak siya. At mas lalong natigilan ng mga ito nang lumuhod siya sa harapan ng lalaki at nagmakaawang wag kunin ang mga anak sa kanya. Subalit naging matigas si Sean na iniwan siya at nagtungo sa silid. Halos magiba ang pintuan sa lakas ng pagkakasara nun. Dali-dali naman siyang inalalayang tumayo ni naman ng Sayong at ni Mila tsaka inuupo sa sofa. Hindi man nagtanong ang mga ito ay tila ba alam na ang nangyari. Matigas ang puso ni Sean, alam niya yun. At kahit kailan, batid niyang hindi siya nito pakikinggan. Isa pa'y mapera ang lalaki. Kaya nitong kumuha ng abogado. Paano siya? Anong gagawin ko, manang? Umiiyak na tanong ni Elise. Hindi maampat ang kanyang luha. Napabuntong hininga ang ginang. Pwede nyo naman kasing pag-usapan ng lahat. Bakit nyo ba pinahihirapan ang mga sarili ninyo? Saad nitong may sama ng loob. Napatingin siya dito. Sa tingin nyo ba, manang, makukuha sa magandang pakiusap si Sean? Wala siyang awa. Ikaw ang dapat na nakakakilala sa taong pinakasalan mo, Elise. Alam mo dapat ang mga kahinaan niya. Ang maliit na problema kapag pinatatagal, lalong lumalaki. At habang tinitiis niyo ang isa't isa, mas lalong lalala ang sitwasyon. Ang maipapayo ko lang, mag-usap kayo nang hindi nadadamay ang mga anak ninyo. Payo nito sa kanya habang pinatatahan siya. Alam mo, Elise, tama naman si Manang Sayong eh. Ano pat naging kasama niyo kami sa bahay kung hindi kami makakatulong sa inyong mag-asawa? Sa 5 taon ninyong paghihiwalay ni Sir, hindi siya nag-file ng annulment para maging malaya sila ng Ophelia na yun. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Mahal ka pa rin ni Sir Sean. Segunda naman ni Mila, pero taliwas naman iyon sa kanya nakikita. Hanggat hindi nito tinitigilan ang pakikipagrelasyon sa babaeng yun, mananatiling niloloko siya nito. Pero wala na siyang pakailan pa sa bagay na yun. Ang mahalaga lang sa kanya, ang manatili sa piling niya ang mga anak niya. Kinabukasan, tinungo agad ni Sean ang bahay ng tiyahin ni Elise upang makita ang mga anak niya.
Nag-file kaagad siya ng custody para sa mga ito. At kung hindi makikipag-ayos ukol dito si Elise, wala itong magagawa sa kanyang kagustuhan. Kasama niya si Attorney Benuela na siyang nakakaalam sa karapatan niya sa mga anak na itinago sa kanya ni Elise ng mahabang panahon. Pagdating sa bahay ni Tita Evan, ay siya ring pagdating ni Elise. Sinabihan niya na rin ito na pupuntahan niya ang mga bata, kaya sumunod agad sa kanya ang babae. Hindi natatalab sa kanya ang paawa effect nito dahil pagkamuhi ang nararamdaman niya ngayon sa babae. Wala itong maayos na trabaho at hindi maibibigay ni Elise ang bagay na kaya niyang maibigay sa anak nila. Kaya mas tamang nasa kanya ang mga bata. Hindi naman niya pagkakaitan ng karapatan ng babae sa anak nila dahil ito pa rin ang biological mother at si attorney na lang ang magdidesisyon ukol dito. Nakipagtagisan muna ito ng titig sa kanya pero sa huli, ito ang nagbaba ng tingin. Tila ba mas matapang pa sa kanya ang babae, gayong ito naman ang may kasalanan. Bago kita iharap sa mga anak ko, pwede ba tayong mag-usap, Sean? Anito paglapit sa kanya. Pinagbigyan niya ang babae kung may kagustuhan man itong sabihin sa kanya. Nanatili si attorney sa loob ng sasakyan habang sila ni Elise nakatayo sa harap ng tarangkahan. Mag-file ka na lang ng agreement para sa dalawa. Huwag mong kukunin sa akin si Navian at Criel. Sila na lang ang meron ako. Sila na lang ang kaligayahan ko, Sean, please. Sa huli, nagmamakaawa ito sa kanya. Marahas siyang napabuntong hininga. Hindi kita tatanggalan ng karapatan sa mga bata dahil ikaw ang ina nito. Manatili ka sa bahay para makasama mo sila. Kapag umalis ka, hindi kita pipigilan. Pero hindi ko hahayaang manatili ang mga anak ko at mahirapan sa piling mo. Hindi ko sila pinababayaan, Sean. Oo nga't hindi ko maibigay sa kanila ang lahat, pero binusog ko sila ng pagmamahal. At kapag kinuha mo sa akin ang karapatan ng mga anak ko, magsasampa ako ng kasong concubinage. Ipapakulong ko kayo ni Ophelia. Matapang na saad ni Elise sa dating asawa. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob, pero kailangan niyang lumaban para sa karapatan niya sa mga anak nila. Hindi siya papayag na laging panalo si Sean at siya ang palaging luhaan. Natigilan ito saglit bago siyang inisihan. Oh, really? Kaya mo bang patunayan na may relasyon kami ni Ophelia? May pruweba ka ba? Or puro hinuha ka lang? Siya naman ang natigilan. Pero syempre, gagawin at sasabihin lahat ni Sean na mga yun para pagtakpan ng sarili. Bakit? Hindi pa ba sapat na makita ko kayong magkasama sa loob ng kwarto? Mismo sa kwarto nating dalawa. Ang kapal ng mukha mo, Sean. Hindi mo inisip ang nararamdaman ko. Sa sinabi niya, nakaramdam na naman ng selos si Elise at nanumbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noon. Nasisiyahan naman si Sean na makita ang reaksyon ni Elise ngayon. Nababasa niya sa mga mata nito ang pinaghalong galit at sakit na akala niya hindi nito mararamdaman. So, inaamin mo na rin nagsiselos ka, Elise. Natigilan saglit ang babae tsaka nag-iwas ng tingin. Hinawakan niya ito sa isang braso at inilapit ng bahagya sa mukha niya. Bakit hindi mo amining nagsiselos ka? Galit nitong binawi ang braso tsaka siya tinalikuran. Hindi nito sinagot ang kanyang sinabi. Marahil ay yun ang totoo. Elise? Gulat at napapatingin ang kanyang tiyahin sa kasama niyang lalaki nang pagbuksan sila ng gate. Ayaw niyang makipagtalo kay Sean. Alam naman niyang wala siyang panalo. Kung saan-saan napupunta ang usapan nila at iisa lang naman ang kahahantungan ng lahat. Tiya, kasama ko po si Sean at si Attorney Benuela. Aniya sa tiyahin. Bagaman nababasa niya na sa mga mata nitong tila na hulaan ng tiyahin ang mangyayari at ang rason kung bakit naroon ang mga ito, ay ipinaliwanag pa rin niya ang lahat dito. Sinabi ko naman kasi sa'yo noon na darating ang araw na malalaman ni Sean ng totoo. Mapera yan, makapangyarihan at wala kang laban. Saad ng tiyahin niya habang abala sa paghahanda ng merienda sa kusina. Naiwan naman si attorney sa sala at si Sean. Tulog pa kasi ang kanyang mga anak dahil masyado pang maaga. Hindi siya nakasagot. Naisip na rin niya iyon noon subalit mas nanaigang pagnanais niyang lumayo sa lalaki. Iisa lang ang kailangang mangyari para hindi mawala sa iyo ang mga anak mo, Elise. Makipagbalikan ka kay Sean. Kahit alang-alang na lamang sa mga bata kung wala ka nang nararamdaman para sa kanya. Nang hindi siya kumibo
ay wika pa nito. Hindi siya nagsalita bagkus sumulyap sa sala kung saan naroon sina attorney at si Sean. Tahimik itong nakatitig sa kanya. Hindi niya mabasa ang reaksyon nito sa mga mata at mas lalong hindi niya kayang salubungin ang mga matang yun. Nagpaalam siya sa tiyahin na tutunguhin ang mga anak sa kwarto. Pagdaan niya sa sala, ramdam niya ang tagos hanggang buto nitong titig sa kanya. Waray-bay ngayon lamang sila nagkita. Hindi niya lang iyon binigyan ng pansin at nagtuloy sa kwarto ng mga anak niya. Nangihina siyang napasandal sa nakapinid na pinto habang nakatitig sa natutulog na kambal. Anong sunod na mangyayari ngayon? Nalilito siyang lumapit sa dalawa at hinagka ng mga ito. Sa ginawa niya ay nagising si Vienne. Dahan-dahang dumilat at nasiyahan pagkakita sa kanya. "Mama!" Agad itong yumakap at napapangiti pa. "Namiss kita, Mama." Wika pa at agad na ginising si Kriel. Ilang sandali pa, yakap na siya ng dalawang anak na ginantihan niya ng mas mahigpit na yakap. Sa labas ay inip si Sean na nag-aantay sa pagbukas ng pinto sa silid ng dalawang anak. Gustong-gusto niya itong makita at mayakap. Kulang na nga lang sundan niya sa kwarto ang mga ito. "Magmerienda muna kayo. Pasensya na at minsan talaga, tanghali nang gumigising ang mga bata." Agaw atensyon ni Tita Ivan sa kanila na may dalang merienda. "Salamat, Tita." Wika niya sa butihing tiyahin ni Elise. Ito na halos ang kinilalang ina ng babae, kaya inirerespeto niya ito sa kabila ng nangyari sa kanila ng dating asawa. Si attorney ay kampante lamang na nag-aantay. Nawala lang ang pagkainip niya pagkalipas ng kalahating oras na lumabas na ang dalawang bata. Napatayo siya sa galak ng salubungin ng mga ito. "Anak!" Nakabuka ang mga bisig niya na sinalubong ng yakap ang dalawang bata. Nasabi na marahil ni Elise ang pakay niya kaya hindi na nagulat pa ang mga ito pagkakita sa kanya. "Ikaw ang papa namin? Bakit ngayon ka lang nagpakita?" Umiiyak si Kriel. Si Vian naman, natandaan siya nang magkita sila sa mall. "Sorry mga anak, hindi alam ni Papa. Pero babawi ako pangako. Babawi si Papa." Saad niya habang emosyonal na nakayakap sa dalawa at ninanamnam ang mga sandaling yun. Sobrang saya niya na sa wakas makakasama na rin ang mga anak na nawalay sa kanya ng mahabang panahon. "Kung ganun po, dito ka natitira kasama namin ni Mama?" Tanong ni Kriel na umiiyak pa rin. Nagkatinginan naman muna sila ni Elise. Pagkuway pinahid niya ang luha ng anak at inalalayang umupo. "Hindi anak, kundi uuwi tayo. Sasama kayo ni Vian sa akin, okay?" Nagkatinginan naman ang dalawang bata bago tumingin sa gawin ni Elise. Nababasa niya ang kasiyahan ng mga ito. Si Elise ay ang nagbaba ng tingin. "Bueno, total, nandito na ang mga bata. Simulan na nating pag-usapan ng tungkol sa custody. Bilang ina ay may karapatan si Elise sa kambal. Siguro ay madali ninyong pagkakasunduan ng tungkol sa bagay na ito kung mapag-uusapan ninyo ng maayos. Kasal naman kayo at nananatiling mag-asawa." Panimula ni attorney. "Sa akin mananatili ang mga bata. Kung gusto ni Elise na makasama ang mga anak namin, papayag siyang makipagbalikan sa akin." Dagling tugon ni Sean na nakay attorney ang mga mata. Nahindik naman si Elise sa narinig. Talagang mautak si Sean. Gusto nito na siya palaging panalo. "Hindi pwedeng ikaw ang masusunod, Sean." Pagmamatigas ni Elise. Naiinis naman siya sa lalaki. Nais ba nitong ipakita sa mga anak nila ang kataksilan nito? "Anak, pumayag ka na. Ito ang makabubuti para sa inyo at sa mga anak ninyo. Mamili ka. Mawawala sa iyo ang mga anak mo o makikipagbalikan ka kay Sean." Sabad ng kanyang tita sa mahinahong boses. Napatingin sa ginang si Sean na nagdidiwang ang mga mata. Tila kasi ito na naman ang nagwagi. At ano pa ba ang mapagpipilian niya? Ayaw niya rin pahirapan ng mga bata. Batid niyang nais makasama ng dalawa ang ama. At ganun din siya. Matagal ng panahon na palagi niyang iniiwan ng mga anak dahil sa kailangan niyang magtrabaho. At sa pagkakataong ito, oras na para siya naman ang mag-asikaso sa mga anak niya. At para makapagpahinga na rin ang kanyang tita sa pag-aalaga sa dalawang bata dahil alam niyang nahihirapan din ito na hindi lang makapagreklamo. "Pumapayag na ho ako." Sa wakas ay saad niya. Napangiti ang kanyang tiyahin.
Si Sean naman ay nanatiling seryoso. Tutal, okay na ang lahat. Wala na tayong magiging problema. Pirmahan mo to, Mrs. Villafuerte. Nagabot si attorney sa kanya ng isang dokumento kung saan nakasulat doon na nakikipagbalikan siya kay Sean na kanyang dating asawa ng bukal sa loob at kapag sa muli ay makipaghiwalay siya kay Sean, mawawalan siya ng karapatan sa mga bata. Naiinis man sa kasunduang iyon dahil lumabas na siya pa rin ng talo. Walang nagawa si Elise kundi pirmahan yun. Sa pirma niya ay tinanggap niya na ang kanyang pagiging talunan at kalilimutan na lamang ang kataksilang ginagawa sa kanya ni Sean. At sa araw ding yun, nag-impake siya ng mga gamit ng kanyang mga anak. Katuwang niya ang tiyahin na masaya at sa wakas, mabubuo na ang kanyang pamilya. Pero bakit ganun? Parang hindi siya masaya sa kanyang naging desisyon. Wala siyang magawa dahil hawak siya sa leeg ni Sean. Ginagamit nito ang kapangyarihan sa pera. Hanggang ngayon alipin pa rin siya ng lalaki. Sunod-sunuran. Bye Lola! Kaway ng dalawang bata matapos yumakap. Malungkot pa ang mga ito dahil maiiwan daw ang ginang ng mag-isa. Pero sabi naman ng tita niya, pwede naman itong dumalaw araw-araw kung gugustuhin. Bago sila tuluyang umalis, kinausap muna ng tiyahin si Sean. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa, lalo na at nasa kotse na sila pero seryosong-seryoso ang mga ito. Pagkatapos ay nakangiti nang sumakay si Sean sa driver's seat. Si attorney naman, nauna nang umalis kanina. Wow, dito na tayo titira, Kriel. Ang ganda ng bahay. Pagpasok nila sa malawak na garden ay palatak ni Vienne. Oo nga, wow, may swimming pool. Nakatayo na sa loob ng kotse si Vienne at Kriel habang tinatanaw ang labas. Tahimik lamang siyang nakaupo na pinakikinggan ng mga ito. Pagbaba ng kotse, masayang naghabulan ng dalawang bata papasok sa loob ng bahay. Masaya din ang mga itong sinalubong ng dalawang maid. Tuwang-tuwa na tila daw nagkaroon ng buhay sa loob ng bahay. Katuwang niya si Sean na nagbuhat ng mga bagahe ng kambal. Manang, dalhin mo to sa kwarto. Utos ni Sean. Tumalima kaagad ang dalawa kasunod siya. Elise, gusto kong ilipat mo sa kwarto ko ang mga gamit mo. Simula ngayon, magkakasama tayong matutulog sa iisang silid. Pagkatapos nito iyong sabihin, tinalikuran siya na para bang sinasabing wala siyang karapatang mag-demand. Inaasahan niya na iyong mangyayari, kaya sinunod na lamang niya si Sean. Magtataka nga naman ang mga anak nila kung magkakahiwalay sila ng silid. Isa pa, nais niya ring makasama ang mga bata sa pagtulog. Palihim namang sinundan ng tingin ni Sean ang magandang hubog ng katawan ni Elise pagtalikod nito para sundin siya. Masunuri naman pala ito. Kailangan niya lang bigyan ng ultimatum. Kalaunan ay napangiti siya. Katuwang ni Elise si Manang Sayong na mag-ayos sa silid habang ang mga anak niya ay kabanding si Sean. Makikitang sabik na sabik ang dalawa sa ama na hindi matatawaran ang kaligayahang nakikita niya sa mata ng mga ito. Napapatingin sa kanya si Manang Sayong sa tuwing tumitili si Vienne at Kriel sa may sala at ang munting hagikik ng dalawang bata nagpapatunay ng kasiyahan ng kambal. Ang saya-saya nila, nakakatuwa, halatang sabik na sabik sa ama. Saad ng kakapasok lang na si Mila. Hindi lang yung dalawang bata kundi pati si Sir. Tignan mo lang ngayon kung magkaroon pa siya ng oras kay Ophelia. Saad naman ni Manang. Korek ka dyan, Manang. Nagtawanan pa ang dalawa pero siya, tahimik lang at walang masabi. Kinagabihan matapos mag-dinner, nagpresentasyon na siya na ang maglilinis sa mga bata dahil nga raw pagod siya. Hinayaan na siyang magpahinga. Nakakapanibago man ang pinakikita nito sa kanyang kabutihan. Lihim niyang ikinatuwa yun. Habang nasa banyo ang mga bata, isinaayos naman niya ang isusuot ng dalawa. Tila walang kapaguran ng mga anak na hanggang sa banyo, naririnig niya pa ang harutan. Game na game naman si Sean na sinasabayan ng mga anak nila. Bahagya pa siyang napapitlag nang mag-ring ang cellphone ni Sean na nakapatong sa mesa katabi ng lampshade. Nakita niya ang pangalan ni Ophelia sa receiver screen na siyang tumatawag dahilan para makaramdam na naman siya ng selos. Halos maghapon kasing kasama ni Sean ng mga bata kaya walang time ang lalaking makipagkita sa babae. Kinuha niya ang cellphone ng asawa at kinansila ang tawag ni Ophelia. Pagkatapos, tsaka niya binilak ang number nito. Tignan natin kung makatawag ka pa.
Galit niyang bulong matapos ibaba ang cellphone. Sakto namang lumabas sa mga bata sa banyo kaya agad niya itong inasikaso. Mukha namang hindi napansin ni Sean ang ginawa niya. Pagkatapos mabihisan, tinabihan nito ang 2 anak sa hiwalay na kama. Nag-request pa ang bata na makatabi silang 2. Pinagbigyan naman niya ang anak. Sa kabilang bahagi si Sean katabi si Vienne at siya naman sa kabilang bahagi katabi ni Kriel. Habang pinatutulog nila ang mga bata, pinagsalikop ni Vienne at Kriel ang kamay nilang mag-asawa. Hindi naman niya agad binawi ang kanyang kamay para bigyan ng kasiyahan ng mga ito. Ngayong magkakasama na sila, alam niyang mas marami pa siyang dapat tiisin, lalo na kay Sean. Nanatili sila sa ganung ayos ng lalaki hanggang sa tuluyang makatulog ang 2 bata. Tsaka lang siya dahan-dahang kumilos upang bawiin ang kamay niya. Sinenyasan niya ang lalaki na bitawan siya pero nagmatigas si Sean. "Sean, ang kamay ko. Pwede bang bitawan mo na?" Saad niya at pahablot na binawi ang palad. Napilitan ng lalaki at dahan-dahan iyong binitiwan. Tumayo sa kinahihigaan at lumapit sa kanya. Hindi naman siya makakilos at sinundan ng tingin ng lalaki. Umupo ito sa kanyang tabi at tinitigan siya bago marahang kinuha ang kanyang mga palad. "Let's talk." Pakiusap nito. Malamlam ang mga mata at seryosong-seryoso. Kanina pa siya naninibago sa ikinikilos ng asawa. "Nag-uusap na tayo, Sean." Walang anumang sabi niya. Bagaman nasisiyahan dahil yun talaga ang hinihintay niyang pagkakataon na magkausap sila at masabi niya sa lalaki ang kanyang mga hinanakit dito at ang rason kung bakit niya iniwan ng lalaki noon. "Hindi dito. Baka marinig tayo ng mga anak natin pag nagising." Hinila siya nito palabas ng silid na hindi binibitiwan ng kanyang isang kamay. Dinala siya nito sa mini office ng lalaki tsaka inilak yun. "Dito tayo mag-uusap, Elise." Nang maisara nito ang pinto ng silid, niyakap siya ni Sean ng mahigpit. Napabuntong hininga siya nang maramdaman ang paglapat ng labi ni Sean sa kanyang mga labi. Ang akala niya, kakausapin siya ng lalaki, makikipag-ayos sa kanya, pero hindi pala, kundi nais lamang siyang gamitin. Bagaman hindi iyon ang nais niyang mangyari ngayon, pero wala siyang lakas ng loob na tumanggi. Lalo na nang malasahan ng kakaibang tamis sa labi ni Sean. Kabilis niyang madarang sa mga haplos nito. Kay bilis niyang bumigay kahit na hindi yun ang nais niyang mangyari sa kanilang pagitan. Subalit ang katawan niya, higit pa sa nakakakilabot nitong haplos at halik ang kanyang nais. Wala na nga siyang pakailam nun kung saan siya inihiga ni Sean. Basta ang alam niya, nagliliyab na ang kanyang buong pakiramdam at nagnanais na muling pag-isahin nito ang kanilang mga katawan. Basta naramdaman na lang niya ang pag-alog ng kanyang buong katawan sa ibabaw ng mesa habang dinadala na siya ni Sean sa dulo. Katahimikan ang namagitan sa kanila pagkatapos. Tanging mararahas na paghinga nilang 2 ang pumuno sa 4 na sulok ng silid. Katulad ng dati, tatayo siya nang makabawi sa pagod at parang walang nangyaring magbibihis. Hindi niya nabibigyan pa ng pansin ng lalaki kahit na kanina pa ito nakamasid habang siya ay nagbibihis. Palabas na sana si Elise nang hawakan siya ni Sean sa braso at marahang hilahin palapit dito. Muling pumulupot ang isang braso sa kanyang bewang at ngayon magkadikit naman ang kanilang mga katawan. Sa ginawa ng lalaki, tulala siyang napatitig dito. Ito yung unang pagkakataong pinigilan siya ni Sean pagkatapos ng mainit nilang sandali. Noon, hinahayaan lang siyang lumabas ng silid at kinabukasan magkaaway na naman sila. Pero ngayon, ibang-iba ito simula pa kanina. May kinalaman kaya ito sa mga anak nila? "Sabi ko mag-usap tayo, Elise. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin." Marahang wika nito. "Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Sean." Tugon niya at umiwas ng tingin sa lalaki. Heto na naman si Sean. Palalabasin na siya ang may kasalanan sa kanilang paghihiwalay. Sa sinabi niya, nagbago ang ekspresyon nito sa muka. "Kung ganun, ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo ako iniwan." Malamig ang boses nitong siya'y binitiwan. Pagkuway nilingon siya sa kanyang kinatatayuan. Nang hindi pa rin siya nagsasalita, nilapitan na siya nito at parang batang iniupo sa swivel chair na malapit sa mesa. Bumuntong hininga muna siya bago napilitang aminin kay Sean ang rason kung bakit niya ito iniwan 5 years ago. Sinabi niyang dahil yun kay Ophelia. "What? My God, Elise. Wala kaming relasyon ni Ophelia." Overact nito matapos niyang sabihin ng saloobin.
Anong wala? Paanong wala? Magkadikit kayo lagi at nakita ko kayong magkasama sa hotel. Mas malakas niyang sigaw kay Sean at dahil sa matinding sama ng loob, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Naasa po nito ang sintido bago siya niyakap para aluhin. Wala kaming relasyon. Dinala ko siya sa hotel dahil lasing si Ophelia that time. Broken-hearted siya kay Franco, pero hindi ako natulog sa hotel, kundi bumalik ako sa office at marami akong tinapos. Nagpadala pa ako ng mensahe sa'yo. Paliwanag nito habang pinapahid ang kanyang mga luha. Nabasa niya ang mensahe na yun na inakala niyang palusot lang ni Sean para hindi niya ito paghinalaan. Pero ni paliwanag kinabukasan, wala siyang narinig mula kay Sean, kaya lalo siyang nagduda at nagpa siya na lamang iwan ito kaysa ang masaktan. Sinungaling ka. Kung wala kayong relasyon, bakit palagi kayong magkadikit? Madala siya dito sa bahay. Malakas ang kutob kung may gusto sa'yo ang babaeng yun. Umiiyak pa rin siya at itinulak na si Sean. Okay, I'm sorry Elise pero sinadya ko yun. Para magselos ka't maramdamang mahal mo pa ako. Galit ako sa'yo sa ginawa mo sa akin. Halos mabaliw ako nang iwan mo ko pero hindi ko kayang ibaba ang pride ko. Para bumalik ka lang kaya kinuntsaba ko si Breton. Ako ang dahilan kung bakit natanggal ka sa trabaho. Hindi ko na kaya pang mag-isa. 5 years kong tiniis na wala ka't hirap akong magpatuloy. Sa muli, niyakap siya nito. Elise, mahal kita. Minsan ko lang ibaba ang pride ko para maibalik ka. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. Kung hindi ka naniniwalang wala kaming relasyon ni Ophelia, iaharap kita sa kanya just to prove you na nagsasabi ako ng totoo. Pagsusumamo nito, tsaka lang siya natigilan na napatingin sa asawa. Kahit nakikita niya ang senseridad nito sa muka, hirap siyang magtiwala pero yun na lang ang tanging paraan para magkaayos sila ni Sean. Sige, pumapayag ako. Gusto kong marinig mula sa mga labi ni Ophelia na wala siyang nararamdaman sa'yo at walang nangyari sa inyong dalawa. Kapag napatunayan kong nagsasabi ka ng totoo, tsaka lang kita patatawarin. Naiintindihan mo, Sean? Tumango ang lalaki. Kinabukasan nga, ay agad tinawagan ni Sean si Ophelia para kausapin pero nawawala ang number nitong naka-phone book sa kanyang cellphone. Walang kamalay-malay si Sean na binura iyon ni Elise kagabi. Kaya minabuting tunguhin na lamang nilang dalawa habang ang mga bata naiwan kinaman ng sayong. Nagpalipat-lipat naman sa kanilang dalawa ng tingin si Ophelia nang sila ay magkaharap-harap. I don't know why you still want her samantalang mahal naman kita, Sean. Pairap na saad ni Ophelia sa kanya. Napatingin sa gawin niya si Sean. Ophelia, ano bang sinasabi mo? May diin ang boses niyang tanong. Hindi na kasi maipinta ang mukha ni Elise. Ang nais niyang magkaayos sila ay tila mapupurnada. Yun ang totoo, Sean. How can you be so numb like that? Matagal na kitang mahal. Pinilit kong makipagrelasyon kay Franco just forget you. But it didn't work and now babalikan mo yung babaeng to pagkatapos mo kong gamitin at pakinabangan. Galit na saad ni Ophelia. What? Teka lang ha. Malinaw sa'yo na palabas lang ang lahat sa atin, Ophelia. Alam mong sa simula pa lang si Elise lang ang mahal ko. Sigaw ni Sean sa babae, kaya napaiyak ito. Hindi makapaniwala si Elise sa eksenang yun. Sinasabi na nga ba niyang may gusto sa asawa niya ang babaeng ito? At sinamantala nitong wala siya, ang kapal ng muka. Now Sean, tell me, sino ang pipiliin mo sa amin ni Elise? Ako na matagal mo nang kasama pagkatapos kang iwan ng babaeng walang kwentang yan? Or si Elise? Mamili ka. Sigaw ni Ophelia. Naiiling naman si Sean na napatingin sa kanya. I'm sorry Ophelia pero mahal ko si Elise. Mag-asawa kami at may mga anak kami. Kaibigan lang ang turing ko sa iyo at hanggang dun lang yun. Inakbayan siya ng asawa tsaka marahang kinabig upang ipakita kay Ophelia na siya ang pinipili nito. Pagkatapos noon ay hindi na nagsalita pa si Ophelia na sila'y tinalikuran at galit na hinampas pasara ang malaking gate. Naiwan silang nanatiling yakap ni Sean. Let's go wife. Matapos hagkan at inalalayan na siyang sumakay ng kotse. Pagkatapos ng pag-uusap nilang tatlo, nabalitaan na lamang ni Elise na lumipad pa state si Ophelia. Tsaka lang din napanatag ang loob ni Elise. Alam niyang wala nang manggugulo. Kamusta na Mars? Balita ko nagkabalikan na kayo ni ex-husband. Totoo na ba yan? As in wala na yung ginawa niyang pambababae? Isang araw tumawag kay Elise si Adelie.
Nalaman siguro nito mula sa kanyang tita ang nangyari. Oo Mars, okay na kami ni Sean. Napatawad ko na siya. Kahit naman anong gawin ko, mahal ko talaga yung lokong yun. Ikaw na ang martir. Kung sa akin ginawa ng asawa ko yun, ayoko nang makipagbalikan. Kaya mo namang buhayin ng mga anak mo. Ramdam niyang hindi ito masaya sa pakikipagbalikan niya kay Sean. Pati best friend niya ay galit rin sa kanyang asawa. Nawalan na rin ito ng tiwala. Mars, hindi niya ako niloko. Maling akala lang pala ako. Ang totoo, si Ophelia ang may gusto kay Sean. Kaya dikit ito ng dikit sa kanya. Pero sa harap ng babae, pinili niya ako. Kaya ayun, galit na galit sa aming dalawa. Panatag na ako ngayon. Alam ko na kasing lulubayan na ni Ophelia ang asawa ko. Paliwanag niya sa kaibigan. Okay, sana lang Mars hindi masayang yung second chance na binigay mo kay Sean. Panapos nitong sabi dahil may pasok pa nga raw ang kaibigan. Pagkatapos nilang mag-usap, tsaka niya tinungo ang dalawang anak. Dadalawin nila ang tiyahin. Tiyak matutuwa ito kapag nakita ang dalawang bata. Naikatutuwa nito maging ang magandang balitang kanyang dala. Na okay na ang lahat sa kanila ni Sean. Lumipas pa ang 3 taon na ipinakita ni Sean kay Elise na siya lang talaga ang minahal nito at ang kanilang mga anak. Wala na siyang duda sa nararamdaman sa asawa. Simula nang magkabalikan sila, trabaho-bahay lang ito at kapag nasa bahay naman, tanging mga anak lang nila ang inaasikaso. Siya naman ay abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga anak dahil nag-aaral ang mga ito. Siya na ang naghahatid sa mga bata, nag-aasikaso sa kanyang asawa na gustong-gusto niyang ginagawa. Ay, salamat. Hindi na sayang yung tulong na ginawa ko sa inyong dalawa. Palatak ni Breton nang minsang maligaw sa kanilang bahay. Panauhin nila ito ngayon kasama ang 3 buwang kasintahan na si Anne. Matagal na palang magkaibigan si Breton at Sean na hindi niya nalalaman. Salamat bro. Mabuti na lang talaga at sa restaurant mo naligaw tong mahal ko. Sabay kabig ni Sean sa kanya at may kudlit pang halik sa pisngi na pasimple niyang siniko ang asawa. Ngingiti-ngiti lang si Anna GF nito sa kanilang dalawa. Simple lang ang babae at bagay din sa personalidad ni Breton. Ito kasi yung tipo na kahit mayaman, hindi mahahalata sa kilos at pananalita. Kaya nga kahit alam kong sasama ang loob sa akin ni Elise, sinisanti ko pa rin talaga siya para sa iyo bro. Kilala mo naman ako, maaawain. Kaya Elise, once na sinaktan ka ulit nitong best friend ko, sabihin mo sa akin ha, ako nang bahala sa kanya. Halatang nagbibiro ang lalaking saad sa kanya. Nagtawanan lamang sila. Ang totoong isa pang sadya ni Ann at Breton sa pagpunta sa kanila ay upang imbitahan silang dalawang mag-attend sa kasal ng mga ito sa susunod na buwan na hindi naman nila tinanggihan. Gustong-gusto na kasing magkaanak at mag-asawa ng lalaki. Pareho namang handa na ang dalawa at nasa tamang edad na rin. Pag-alis ng magkasintahan, naiwan silang mag-asawa sa beranda na kalaunan ay nag-aya itong pumasok sa loob upang puntahan ang kanilang anak na nasa silid at naglalaro lamang. Pagpasok ay nakisali ang asawa sa laro ng dalawang anak habang siya nasisihang pinanonood ang mga ito. Mabuti naman at napadalaw kayo, namimiss ko na ang mga bata. Salubong sa kanila ng tiyahin. Sa araw na iyon, napadalaw sila sa tiyahin pagkagaling nilang mamasyal. Kapwa sila ulilang lubos ni Sean, kaya nga ang tanging tiyahin na lamang ang nagsilbing magulang. Natakbuhan niya kapag may problema. Halintulad noong naglaya siya at iniwan ng asawa. Nag-aagawan pang mag-bless ang dalawang bata sa lola nito at sinabing miss na miss. Madami silang mga dala dahil dito nila balak mag-stay hanggang kinabukasan. Tutal wala namang pasok ang mga bata bukas. Pareho na kasing nag-aaral ang dalawa. Siyempre naman tita, basta kapag may kailangan kay sabihin mo lang sa akin. Tugon niya habang tinutulungan itong magluto sa kusina. Ang mga bata naman ay kasama ni Sean. Alam mo Elise, napakasarap sa pakiramdam na makita ko kayong buo at masaya. Lalo na ng mga anak ninyo. Simula pagpasok hanggang ngayon, naririnig ko ang kanilang tawanan. Pahayag ni tita sa halip na sagutin ang kanyang sinabi. Mula kasi nang umalis sila, ayaw nitong tanggapin ang perang ibinibigay niya. Kaya ang nangyayari, bumibili na lang siya ng mga groceries para sa tiyahin. Hindi naman ito matanggihan dahil ayaw nitong sumama ang loob niya. Tama kayo tita.
Habang lumalaki sila nakasama ang ama, nakikita kong kontento ang mga anak ko at hindi sila naiinggit sa iba. Nakangiti pang wika niya habang sinulyapan ng kanyang mag-aama sa sala. Si tita ay napangiti rin. Nakikita nito ang kaligayahan sa kanyang naging desisyong makipagbalikan sa dating asawa. Kinagabihan, habang natutulog ang mga anak, masaya niyang pinagmamasdan ng mga ito. Napapangiti pa siya't hindi maiwasang hagkan ng dalawa. Naramdaman niya rin ang pagpulupot ni Sean sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran. Tulog na sila, sweetheart. Masuyo nitong bulong sa kanya. Matulog na rin tayo. Hindi na nito inintay ang kanyang sagot kundi binuhat siya nito para ilipat sa kabilang kama. Hindi na nagprotesta pa si Elise, bagkus ay nakangiting nangunyapit sa leeg ni Sean. Hindi pa man siya nailalapag ng asawa, sabik ng sinakop nito ang kanyang mga labi. Naging maalab hanggang sa lumalim ng lumalim, habang si Elise gumanti ng yakap at halik sa asawa hanggang sa kapwa sila sabik na sabik sa isa't isa. Wala siyang pinagsisihan sa mga nangyari sa kanilang dalawa ni Sean dahil habang buhay iyong magsisilbing aral sa kanila. Na dapat sa mga maliliit na bagay hindi na pinatatagal at anuman ang kanilang pinagdadaanan, malaki man or maliit, kailangan nilang pag-usapan ng masinsinan nang maagapan bago pa man lumaki at mauwi sa hiwalayan. Ngayon ay kapwa na sila matatag at sa palagay ni Elise, hindi na mangyayari pa ang anumang nangyari noon dahil may tiwala na sila sa isa't isa at tinanggal na rin nila sa isa't isa ang mataas na pride basta kung para sa pamilya. At palagay ni Elise ay naipagkaloob na sa kanya ng Diyos ang lahat. Masaya at buong pamilya na sa palagay niya, wala na siyang mahihiling pa.